Kabanata 11. Pagdating ni Justin sa ibaba, wala na si Diana. Samantala, si Andrew, na dapat ay umalis kasama ang kanyang tropa, ay naghihintay sa kanya sa ibaba. Nang makita niya si Justin, tumakbo siya at binati, "Commander, pinadala ka ba ni Zachary para sundan ako?" Tanong ni Justin na naging malamig ang tingin. Namutla ang mukha ni Andrew sa napakalaking presensya na ipinakita ni Ozure. Pakiramdam ko ay may espadang lalaslas sa kanyang lalamunan anumang minuto. Ang matalim na titig ni Justin ay nagpaangat ng ulo kay Andrew. Hindi ka namin binubuntot. Ipinadala kami ng King of War para protektahan ka." Tagot ni Andrew sa nanginginig na boses, sobrang balisa at takot na tumingin ng diretso sa kanyang superior. "Protektahan?" Nang marinig ang sagot niya, tumawa si Justin. "Kailangan ko ba ang iyong proteksyon?" Dahil doon, nanigas si Andrew. Sa katunayan, sapat na ang kapangyarihan ni Ozure upang sakupin ang mundo ng hindi natatalo kahit isang labanan. Hindi niya kailangang protektahan. "Ibigay mo kay Zachary ang mga salita ko. Kung makikialam pa siya sa aking negosyo, babalik siya sa Northern Crimson Prison at mananatili doon ng 1 taon." Nabahira ng takot ang maputlang kutis ni Andrew nang marinig ang sinabi ni Justin. Napaluhod siya, sumagot, "Opo, sir." Matapos ang huling tingin sa kanya, tumalikod si Justin at naglakad palayo. Pagkaraang mawala ang kanyang figure sa paningin, inilabas ni Andrew ang kanyang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay. Nagdial siya ng numero ng walang pag-aalinlangan at sinabing, "Sir, Ozure. Tinabi ba niyang ikukulong niya ako sa Northern Crimson Prison kung makikialam pa ako sa kanyang negosyo minsan?" Sumingit si Zachary bago niya natapos ang kanyang pangungusap. "Di paano mo nalaman?" Nanlaki ang mga mata ni Andrew na hindi makapaniwala. "Nag-install ba ang hari ng digmaan ng ilang uri ng bug upang maniktik sa akin? Huwag ka nang tumingin sa paligid. Hindi ako nagtanim ng anumang bug sa iyo." Mukhang alam ng King of War kung ano ang iniisip ni Andrew habang siya ay tumawa bago ipaliwanag, "Nagtrabaho ako sa ilalim ng Ozure sa loob ng 2 taon, at nakapatay kami ng hindi mabilang na mga kaaway ng magkasama. Kilala ko na siya ng lubusan." Ang kanyang tono ay naging mabagsik habang nag-uutos, "Bawal kang bumalik. Itago ang iyong sarili at ipagpatuloy ang pagbuntot sa kanya. Tandaan, huwag hayaang malagay sa panganib si Ozure." "Pero Ozure." Nang sumagot si Andrew, muli siyang pinutol ni Zachary. "Tumahimik ka. May balak ka bang suwayan ang utos ng militar? Kahit balatan ako ng buhay ni Ozure, kailangan mong manatili sa loob ng 100 metro mula sa kanyang paligid. Kapag nasaktan siya, papatayin kita." "Opo, Ginoo." Natural, hindi nang ahas si Andrew na suwayan ang utos ng militar. Ang grupo ng mga tao sa West Region ay kumikilos ng kaina-hinala sa kasalukuyan. Hinala ko may ipapadala sila para saktan si Ozure. Kahit na si Ozure ay hindi magagapi, kailangan pa rin nating mag-ingat at huwag bigyan sila ng butas para saktan siya. "Naririnig mo ba ako?" "Opo, Ginoo." Isang nakamamatay na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Andrew sa pagbanggit sa West Region. Ang pisngi ng West Region para manggulo sa Jazza. May death wish ba sila? Pagkaalis ng Phoenix International Hotel, nagpasya si Justin na huwag magtungo sa tirahan ng mga Smith para hanapin si Diana. Isinasaalang-alang kung paano niya pinataas ang kanyang mga halik, hindi siya makikipag-usap sa kanya ng maayos kung hahabulin siya nito. Pagkatapos ng lahat, nawala siya sa loob ng 3 taon. Ang sinumang nahaharap sa parehong sitwasyon ay magiging katulad ni Diana. Kaya naman, naiintindihan niya kung bakit siya nagagalit at hindi siya sinisisi. Bumantong hininga siya at bumulong, "Masyado akong utang kay Diana nitong mga nakaraang taon. Mukhang matutubos ko lang ang mga pagkakamali ko pagkatapos niyang kumalma." Huminga siya ng malalim, pumasok siya sa Royal Bar, kung saan madalas niyang pinuntahan 3 taon na ang nakakaraan. Noon, tuwing inaaway siya ng mga Smith, pumupunta siya rito para inumin ang kanyang kalungkutan. Bagaman 3 taon na siyang wala at hindi na siya pinagtatawanan, dinala siya rito ng kanyang mga paa dahil sa ugali. "Maligayang pagdating, sir. Isang table para sa ilan." Sa sandaling pumasok si Justin sa bar, isang babae na nakasuot ng lantad na damit ang bumungad sa kanya. "Mesa para sa isa." Sagot niya bago bumalik sa dati niyang pwesto. Bagamat nasa liblib na sulok iyon, paborito niya iyon. "Mukhang hindi ito ang iyong unang pagkakataon dito."
Nagulat ang ginang nang makitang pamilyar siya sa lugar. Pero hindi pa kita nakilala dati. Ito ang unang pagkakataon ko rito sa loob ng 3 taon, sagot ni Justin habang nakaupo siya sa kanyang upuan. Naaalala ko na may itinago akong alak dito. Maaari mo bang gawin sa akin ang isang pabor at malaman kung mayroon ka pa rin? Oo naman. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ito ay si Justin de la Cruz. Sandali lang. Nakahils ang ginang sa bar counter. Sa ilalim ng madilim na mga ilaw, ang kanyang mahahabang payat na mga binti ay tila kumikinang na parang perlas, na umaakit sa paningin ng lahat. Bagaman siya ay bata pa, ang kanyang katawan ay masigla, na may mga kurba sa lahat ng tamang lugar. Sa kabila ng umaagos na kaseksihan, baka sa kanyang mukha ang pagiging inosente ng isang dalaga. Walang kahit anong pahiwatig ng make-up sa kanyang mukha siyang dalisay na parang anghel, tulad ng campus bell ng pangarap ng bawat lalaking estudyante. Ginoo. De la Cruz, nandito ka na. Maya-maya, bumalik ang ginang na may dala-dalang server sa likod niya. Sa halip na alak o ilang mamahaling alak, 12-dosenang bote lang ng beer ang makikita sa tray ng server. Ito ay hindi nakakagulat kung isa sa alang-alang na si Justin ay isang sirang binata lamang 3 taon na ang nakalilipas. Natural, wala siyang pera para bumili ng magarbong alak. Sir, gusto mo bang buksan silang lahat? Tanong ng ginang. Oo, mangyaring gawin iyon. Bahagyang inangat ni Justin ang kanyang ulo. Kahit alam niyang hindi niya matatapos ang lahat, inutusan pa rin niya itong buksan ang mga bote. Kung tutuusin, baka ito na ang huli niyang pagpunta sa bar na ito, kaya hindi na kailangan pang magtabi ng mga beer dito. Oo naman. Napatingin ang ginang sa kanyang balikat. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, agad na binuksan ng server ang lahat ng bote ng beer at inilagay sa mesa. Pagkatapos niyang gawin iyon, nagtanong ang ginang, Mr. De la Cruz, dahil nag-iisa ka, dapat ko bang hilingin sa ilang hostess na samahan ka? Mga hostess. Nagulat si Justin nang malaman na ang bar ay nagbibigay ng ganoong serbisyo. Huwag mong kunin ang aking mga salita ng mali, Mr. De la Cruz. Pinapasaya ka lang nila kapag umiinom ka. Iyon lang. Agad na paliwanag ng ginang nang mapansin ang pagkagulat sa mga mata nito. Hindi na kailangan yan. Isang dismissive wave ang ibinigay ni Justin. Wala siyang interes sa ganoong uri ng serbisyo. Bilang makapangyarihang Azure, marami na siyang nakitang babae noon. Sa kanyang pagsang-ayon, maraming babaeng celebrity ang kusang loob na umakyat sa kanyang kama. Kaya, walang paraan na gusto niya ang kumpanya ng mga hostesses lamang. Maya-maya, iniwan ng ginang si Justin ng mag-isa. Sa isang walang pakialam na paraan, nagbuhos siya ng isang tasa ng serbesa habang nagwawalis ng tingin sa buong lugar. Bigla siyang may nakitang pamilyar na figure. Kabanata 12. Ito ay walang iba kundi si Emmeline Smith, ang bunsong anak na babae ng pamilya Smith. Siya ay nakababatang kapatid na babae ni Diana at ang kanyang hipag. Bakit siya nandito? Nagtataka si Justin na kumunat ang noo. Bago ako umalis sa pamilya Smith, siya ay nasa kanyang senior year sa high school. Bakit nasa bar siya ngayon? Tsaka parang lasing si Emmeline, hindi nakafocus ang tingin niya, at tinted na coral ang pisngi niya. Napatitig ang mga mata ni Justin sa kanyang buhok na kulay burgundy bago bumaba ang tingin nito sa kanyang puting miniskirt. Sa kulay ng buhok at tipid na damit, para siyang delinquent. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Justin nang makita ang mga hooligan na nakaupo sa tabi niya. Mula sa kanilang makukulay na buhok at mga braso na natatakpan ng mga tato, ito ay maliwanag na sila ay nabaybay ng problema. Halika, Emmeline. Uminom ka ulit. Ihahatid na kita pa uwi kapag natapos mo itong inumin, udyok ng isa sa kanila habang nagtaas ng baso. Palihim siyang nakipagkamay, at may nahulog na pulbos sa inumin. Samantala, kinuha naman ng isa pang hooligan ang braso ni Emmeline at diniinan para inumin ito. Malinaw na sa pilitin silang magpapakain sa kanya ng alak kung tatanggi siya. Hindi na ako makakainom, sabi ni Emmeline, umiling-iling. Maliwanag, nahihibang siya sa sobrang pag-inom ng alak. Seryoso. Huwag maging spoil sport. Nagkatinginan ng mga hooligan bago ibuhos ang inumin sa lalamunan ni Emmeline. Nako, hindi na makatiis si Emmeline at napilitang lagok ang baso ng beer. Pagkatapos noon, tinulungan nila siyang tumayo at kinaladkad papunta sa pintuan. Halika, Emmeline. Magsaya tayo ngayong gabi. I wonder kung virgin siya.
Kung siya nga, naka-jackpot na tayo. Hindi mahalaga. Hindi naman natin siya pakakasalan, di ba? Wala sa atin iyon. Oo, wala itong kinalaman sa amin. Nilagpasan ng mga hooligan ang karamihan at dinala sa pintuan ang walang malay na si Emmeline. Sa puntong iyon, hindi man lang niya maimulat ang kanyang mga mata. Pagdating nila sa pinto, may hamarang sa kanila. Pakawalan mo siya. Sino ka? Ang paningin ng isang busybody raided the hooligans. Scram. Kung hindi, bubugbugin ka namin. Damn it. How does you block our path? Hindi mo ba alam kung sino kami? Sa ilalim ng impluwensya ng alkohol, hindi sineseryoso ng mga hooligan ang ibang tao. Hayaan mo akong ulitin ang sarili ko, hayaan mo siya at umalis dito. Si Justin ang nagkataon na nakasaksi sa buong eksena. Kahit madalas siyang insultuhan noon ng kanyang hipag, kapatid pa rin ito ni Diana. Kung hindi, hindi niya nabaling ang kanyang ilong sa kanyang negosyo. F***CQ, B** starred. Kumuha ng bote ng beer ang isa sa mga hooligan nang bumuhos ang galit sa kanya at ibinaon iyon sa ulo ni Justin. Kung ang bote ay tumama sa ulo ni Justin, tiyak na masusugatan siya. Gayunpaman, hindi sila tugma ni Justin. Bago pa man makalapit ang bote ng beer sa kanyang ulo, binigyan ni Justin ang hooligan ng isang matunog na sampal na nabali ang ilan sa kanyang mga ngipin na naging dahilan upang mamaga ang kanyang pisngi. Thud. Nanlambot ang mga tuhod ng hooligan at bumagsak siya sa lupa. Damn it! How dare he attack one of us? Halika, kunin natin siya. Ang mga hooligan ay nag-swing ng kanilang mga kamao sa direksyon ni Justin nang hindi nawawala ang isang matalo. Sa kasamaang palad, ang kanilang mahihinang kamao ay walang halaga kay Justin na pumatay ng hindi mabilang na buhay sa mga digmaan. Bahagya pa nilang itinaas ang kanilang mga braso nang itaas ni Justin ang kanyang kanang paa at nagpadala ng flying kick sa kanilang direksyon. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw sa himpapawid ang tunog ng mga bali ng buto, at ang mga hooligan ay agad na nagpakawala ng mga sigaw na nakakapatak sa tenga dahil sa sakit. Baliin ko ang isang paa bawat isa bilang isang paraan ng parusa. Dahil sa pagtanggi na mag-aksaya ng oras sa pagkatok sa kanila, binigyan sila ni Justin ng isang malakas na sipa sa bawat isa, at ang mga buto sa kanilang mga binti ay nabali. Habang humahagulgol sila sa dalamhati, tinulungan ni Justin ang lasing na si Emmeline na tumayo at naglakad patungo sa labasan. Palabas na sila ng bar nang biglang sumimangot si Justin sa disgusto. Ang mga kamay ni Emmeline ay gumagala sa kanyang katawan sa sobrang kalasinggan. Nakapatong pa ang malarosas nitong pisngi sa balikat niya habang humihinga sa tenga nito. Gising na. Ibinaba siya ni Justin sa malapit na bangko bago siya tinawag, ngunit hindi niya ito pinansin at napakapit sa kanya. Kahit gaano pa siya nito itinulak palayo, hindi siya kumibo. Gusto kita. Kunin mo ako ngayon, pakiusap. Bilasan mo, hindi ko na matiis, mahinang pakiusap niya. Malabo ang mga mata ni Emmeline habang patuloy na humihinga sa tenga ni Justin. Walang paabi, idiniin niya ang labi sa leeg nito. Ang basang sensasyon ay naging dahilan para lumalim ang pagkunot ng noo ni Justin. Emmeline Smith, gumising ka na. Inilagay niya ang palad niya sa likod niya, at isang putik ng enerhiya ang agad na naglakbay mula sa mga daliri nito papunta sa katawan niya. Ito ay maliwanag na ang mga hooligan ay nag-spike ng beer. Sa paghusga mula sa kanyang pag-uugali, madali niyang nahulaan kung anong sangkap ang ginamit nila. Manam. Napaungol si Emmeline habang naglalakbay ang enerhiya sa buong katawan niya. Ang kanyang hindi mapigil ang mapang-akit na helenghing ay tumunog mismo sa tainga ni Justin, ngunit ang lalaki ay hindi gaanong napukaw. Pagkatapos ng lahat, nahaharap siya sa maraming pang-aakit ng mga magagandang babae mula sa mga kilalang pamilya sa nakalipas na 3 taon. Kung ikukumpara sa kanila, si Emmeline ay isang nobody. Kaya naman, walang silbi ang kanyang mga mapang-akit na helenghing. Justin. Maya-maya pa ay natauhan na si Emmeline. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nag-double take nang makita ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Marahas na umiling, bumulong siya, hindi, lasing na siguro ako. Ilang taon nang nawawala si Justin. Baka patay na siya. Walang paraan na nakatayo siya sa harapan ko. Nasaan ang inumin ko? Kailangan ko ng matigas na inumin. Sa pag-aakalang lasing siya, inabot ni Emmeline ang inumin. Nang dumampi ang kamay niya kay Justin, nagising siya.
Nanlaki ang mga mata niya sa gulat, at tinitigan niya si Justin ng isang buong minuto bago sumigaw, Justin, walang kwentang anak ng Ab***T. Bakit ka nandito? Kabanata 13. Hindi makakalimutan ni Emeline kung gaano kainutil ang kanyang bayaw. Siya ay walang ginagawa sa paligid at hindi kailanman nag-abala upang makakuha ng trabaho. Bukod sa paggawa ng mga gawaing bahay, tulad ng pagluluto, paglilinis ng mga pinggan, pag-vacuum ng sahig, at pag-aayos ng banyo, siya ay lubos na walang kakayahan. Walang taong walang silbi at katawa-tawa gaya niya. Pinasama niya si Justin mula noong araw na ikinasal ito sa pamilya Smith. Hindi ko maintindihan ang nakikita ng kapatid ko sa kanya. Pangit siya at walang kwenta. Kung hindi siya naawa ni Diana, forever na siyang singleton. Yung mga lalaking kainuman mo, nilagyan ng droga ang inumin mo. Iniligtas kita sa kanila. Alam ni Justin na hinamak siya ng kanyang hipag, kaya pinutol niya ang kanyang paliwanag. Gayunpaman, tumanggi siyang maniwala sa kanya. Nanlalaki ang mga mata nitong tinitigan siya, drug. Tinasabi mo na pinagdroga nila ako. Parang ikaw ang may gustong gawin yun ah. Walang paraan na nilagyan nila ako ng droga. Nadroga man ako, dapat si Justin ang gumawa nun. Wala sa mood na aliwin ang kanyang mga akusasyon, inilibot ni Justin ang kanyang mga mata at mabilis na sumagot kahit ano. Kung hindi dahil kay Diana, iniwan niya ito para mamatay sa lansangan. Justin de la Cruz, how dare you talk to me that way? Ungol ni Emeline, naiinis sa kanyang inasta. Pagkatapos pakasalan ng aking kapatid na babae, siya ay naging magalang at masunurin sa akin. Hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang boses sa akin, lalo na't kausapin ako sa ganoong tono. I can't believe he's this rude after rape here. Emeline, kung hindi dahil sa kapatid mo, hindi ko na pinansin ang kalagayan mo. Kung hindi kita tinulungan, ginahasa ka ng mga hooligan na iyon sa kakahuyan. Tinaman siya ng tingin ni Justin. Ngayong gising ka na, maaari mong piliin na umuwi o ituloy ang inuman kasama ang iyong mga kaibigan. Huwag mag-atubiling gawin ang gusto mo. It's none of my business. With that, umikot siya at humakbang palayo. Nakaramdam ng matinding galit si Emeline sa kanyang reaksyon. Justin, tumayo ka dyan. Sumigaw siya. Hindi pinansin ang kanyang pag-iyak, nagpatuloy si Justin sa paglalakad. Naiwan sa isang tahimik at madilim na lugar kung saan walang kahit isang kaluluwa ang makikita, naramdaman ni Emeline ang takot na gumagapang sa kanyang puso. Justin, kapag hindi ka tumigil, tatawagan ko si Diana at sasabihin ko sa kanya na nidroga mo ako. Tigaw niya. Emeline, ano ang gusto mo? Huminto si Justin sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang tingin ay walang kibo. May utang siya kay Diana, ngunit hindi iyon nangangahulugan na obligado siyang maging mabait sa pamilya Smith. Kaya naman hindi niya naitago ang pagkaayaw kay Emeline, na ilang beses nang insulto sa kanya. Ihatid mo na ako pauwi. Sa kabila ng 3 taon na hindi nagkikita, si Emeline pa rin ang nag-boss kay Justin. Hindi ka ba marunong maglakad? O pumara ng taxi? Tanong ni Justin na malamig ang boses. Masyadong madilim. Takot ako. Tumanggaw si Emeline. Justin, ihahatid mo ba ako o hindi mo ako papauwi? Tumira ka sa bahay namin 3 taon na ang nakakaraan. Hindi mo ba ako mapauwi ngayon? Ganyan ka ba kawalang puso? Lalong nadagdagan ang hinanakit niya sa walang pakialam na pagtrato sa kanya ni Justin. Bakit ba ang yabang niya? Napangiwi si Emeline sa loob. Maghintay ka lang, Justin. Tuturuan kita ng leksyon pag uwi natin. Halika dito. Utos ni Justin. Bakit? Kinilig si Emeline sa tono niya. Ihahatid na kita pa uwi. Sa huli, hindi siya pinabayaan ni Justin doon. Kahit gaano pa niya ito kaayawan, kapatid pa rin ni Diana ang dalaga. Hinding-hindi niya ako mapapatawad kapag may nangyari kay Emeline. Bamantong hininga si Emeline nang tumayo, handang lumapit sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling tumayo siya, nagsimulang umikot ang kanyang ulo. Isang hindi mapigil ang pagnanasa ang damaloy sa kanyang buong pagkatao habang tumataas ang temperatura ng kanyang katawan. Malinaw kung ano ang ibig sabihin nito, na droga siya. Sa pagpigil sa pagnanasang ihagis ang sarili sa mga bisig ni Justin, hinihingal siya habang lumalapit sa kanya. Justin, lumayo ka sa akin kahit 1 metro lang. Kung hindi, sasabihin ko kay Diana na sinubukan mong samantalahin ako.
Babala niya. Kahit na alam niyang hindi niya naiintindihan si Justin, hindi niya nagawang humingi ng tawad sa kanya at sa halip ay binastos siya. Hindi ako interesado sa iyo. Si Justin ay hindi nag-abala na tumingin sa kanya dahil siya ay masyadong payat para sa kanyang gusto. Paf! Dumura si Emmeline. Hindi naman sa interesado ako sa iyo, syempre. Mas gugustuhin ko pang ma-rape ng mga B***** na yan kaysa hayaan mo akong hawakan. Hindi ko alam kung bakit pinili ni Diana na pakasalan ng isang walang kwentang katulad mo. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, siya ay nanunuya, ang kanyang sama ng loob kay Justin ay nadagdagan. Manem. Nang marinig ang kanyang malisyosong pananalita, biglang tumingin si Justin sa kanyang balikat. Nang matano ni Emmeline ang nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata, hindi niya maiwasang manginig sa takot, pakiramdam niya ay tinutukan siya ng isang leon bilang biktima nito. Anong gusto mo? Kinakabahan niyang tanong, natakot sa kanyang talino. Sa halip na sagutin siya, sinulyapan lang siya ni Justin na may malamig na mga mata at nagpatuloy sa pagbaba ng taxi. Wala pang 30 minuto, huminto ang sasakyan bago ang isang high-end na residential area. Ang Brocade Park ay kung saan nagtipon ang mayayaman ng Jadeboro. Ang mga bahay dito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 hanggang 30,000 kada metro kwadrado, kahit na ang Jadeboro ay isa lamang ikatlong antas ng lungsod. Magbayad ka ng pamasahe. Pahayag ni Justin habang binubuksan ang pinto bago sumulyap kay Emmeline sa backseat. Ha! Tama ako. Kahit 3 taon nang nawawala, hindi mo pa rin kayang magbayad ng pamasahe sa taxi. Walang dadang taunan ka, Justin. Wika ni Emmeline, na iniikot ang mga mata. Hindi man lang siya nag-abalang itago ang kanyang pagkadismaya. 3 taon na siyang wala, ngunit hindi man lang siya makapag-ipon ng sapat na pera para magbayad ng pamasahe sa taxi. Kung ako siya, tumalo na ako sa bangin dahil sa kahihiyan. Pagkatapos magbayad ng pamasahe, nag-click-clack si Emmeline sa residential area na naka-high heels. Sa likuran niya, muling pumasok si Justin sa lugar kung saan siya lubos na pinahiya 3 taon na ang nakararaan. Ding dong! Pinindot ni Emmeline ang doorbell at may mabilis na nagbukas ng pinto. Gayunpaman, nang makita ng tao si Justin, nahulog ang kanyang mukha at tumahol siya, Justin de la Cruz. Bakit ka nandito? Bakit buhay ka pa? Kabanata 14. Ang taong nagbukas ng pinto para sa kanila ay si Margaret Saunders, ang ina ni Emmeline. Ang impresyon ni Justin sa kanyang biyenang babae ay ang kanyang biyenan ay sobrang bastos, masama, at maliit. Mula nang magpakasal siya sa pamilyang Smith, hindi siya kailanman nagustuhan nito at nasiyahan sa pagpapahiya sa kanya o pagpapatakbo sa kanya. Ang listahan ng mga gawain na kailangan niyang gawin, kabilang ang pagpapalit ng mga sira na bombilya, paglilinis ng mga pinggan, pag-vacuum sa sahig, pag-aayos ng inidoro, at paglalaba pa ng mga damit na panloob ni Margaret dahil tinatamad siyang gawin ito ng mag-isa. Gayunpaman, hindi pa rin siya nasisiyahan kay Justin. Kadalasan, hinihimok niya si Diana na makipagdiborsyo para makapagpakasal ang huli sa isang mayamang lalaki. Nanay! Bati ni Justin sa kanya. Gaano man niya kasuklam si Margaret, kailangan niyang tiisin ito hanggat kasal pa rin siya ni Diana. Hindi ako ang iyong ina. Mariing tugon ni Margaret. 3 taon kang nawala nang hindi nagpapalam sa amin. Ano sa tingin mo tayo, ha? Isang hotel na pwede mong puntahan at pumunta kung gusto mo. Nay, ako ay... Bago pa maipaliwanag ni Justin ang nangyari sa kanya sa nakalipas na 3 taon, pinutol na niya ito. Tama na, tigilan mo na ang paggawa ng mga dahilan. Hindi ako interesadong malaman kung paano ka. Kung tutusin, mas gugustuhin kong makita kang mamatay dahil walang kabuluhan ang pag-iral mo maliban sa pagkuha ng espasyo at pag-aaksaya ng pagkain. Huminga siya ng malalim bago sinabing, Justin, let me be frank with you. 3 taon na kayong wala, kaya ayon sa batas, natapos na ang kasal ninyo ni Diana. Sa madaling salita, hiwalay na kayong dalawa. Kaya, huwag ka nang magpakita sa Smith residence dahil hindi ka namin tinatanggap. Nang hindi binigyan ng pagkakataon si Justin na ipaliwanag ang kanyang sarili, nilinaw ni Margaret na oras na para umalis siya. Ayaw niyang lalong magalit ang natalo niyang manugang. Habang tumatagal ang tingin niya sa kanya, mas lalo niyang nakitang nakakasilaw siya sa paningin. Walang-wala siya kumpara sa nag-iisang anak ng chairman ng Langford Group.
Aling batas ang nagsasaad na ang kasal namin ni Diana ay automatikong tapos na dahil 3 taon akong wala sa bahay? Tanong ni Justin, malungkot ang ekspresyon. Paulit-ulit niya itong pinahintulutan, ngunit ang kanyang pagtitiis ay nagsilbi lamang sa kanyang pagmamataas at malupit na mga komento. Iyon ang unang beses na umuwi siya sa loob ng 3 taon pero hindi niya ito pinapasok. Wala kang kinalaman iyan. Justin de la Cruz, itigil mo na ang paglabas ng kalokohan. Gusto kong pumunta kayo ni Diana sa City Hall bukas ng umaga at magdiborsyo. Simula ngayon, layuan mo na siya. Kung patuloy kang kumapit sa kanya, hihilingin ko sa isang tao na magaspang sa iyo. Tinuro siya ni Margaret at nagbabala. Nawala ng mood si Justin na maglaro ng maganda dahil siya ang unang nagtrato sa kanya ng walang pakundangan. Nagmamadali ka bang maghiwalay tayo dahil gusto mong pakasalan niya si Alvin Langford? Matigas na tanong niya. Paano mo nalaman? Baka sa mukha ni Margaret ang pagtataka, ngunit agad niyang naalala ang sarili at sumagot, oo. E ano ngayon? Si Diana ay namumuhay na parang balo mula nang mawala ka. Hindi ba siya pwedeng magpakasal sa ibang lalaki? Mas mabuti na iyon kaysa manatili sa isang taong-una na katulad mo. Masiglang sinabi ni Justin, managinip ka. Hindi magpapakasal si Alvin kay Diana. Pagkatapos ng nangyari noong hapong iyon, walang paraan na pakasalan ni Alvin si Diana maliban na lang kung may death wish siya. Talaga? Sa tingin mo ba natatakot sa'yo si Alvin? Napangisi si Margaret. Justin, ang galing mo lang magyabang ang nadagdagan nitong nakaraang 3 taon, ha? Tama na, ihinto ang paglalagay ng isang gawa. Kilalang kilala kita. Layuan mo na lang si Diana, o tiisin mo ang kahihinatnan. Walang pag-aalinlangan, hinailan niya si Emmeline papasok ng bahay at isasara na sana ang pinto para ikulong si Justin sa labas. Gayunpaman, nang gawin niya iyon, lumitaw sa kanyang paningin ang mga pasa sa braso ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay naging solemn na habang siya ay nagtanong, ano ito? Mom? Ay. Nauutol na sabi ni Emmeline na kinakabahan. Ginawa ba sa'yo ito ng B***** na si Justin? Ulalas ni Margaret habang nakatitig kay Justin. B*****, ginawa mo ba ito kay Emmeline? How dare you put a finger on her? Tuturuan kita ng leksyon. Habang nagsasalita, inabot niya ang isang sampal sa pisngi ni Justin. Nako, bago pa man niya maitaas ang kanyang braso ay nahawakan na ito ni Justin ng malabays na pagkakahawak. Nalasing ang iyong anak sa isang bar at nilagyan ng droga ng iba. Iniligtas ko siya mula sa panggagahasa. Justin, bitawan mo ako. How dare you touch me? Tanong ni Margaret, galit na nagngangalit sa kanyang dibdib. Anak ko si Emmeline, kaya kilala ko siya. Ang aking masunuring anak na babae ay palaging isang straight A na estudyante. Walang paraan na pupunta siya sa isang bar. Tumanggi siyang bilhin ang paliwanag ni Justin. Tinamantala ng B***** na ito si Emmeline pero ayaw umamin kaya gumawa siya ng kasinungalingan para dayain ako. Tanungin mo siya. Tinulak siya ni Justin at tumingin kay Emmeline. Emmeline, sige. Hindi ako nagpunta sa bar. Tinisiraan niya ako. Namumula ang mga mata ni Emmeline na para bang sinisiraan siya ni Justin. Si Justin ang naging sanhi ng mga pasa na ito. Nakita niya akong umuwi mag-isa at sinubukan niya akong samantalahin sa dilim. Buti na lang at mabilis akong nakatakas sa pagkakahawak niya. He even threatened me not to tell you about it or he will. At that point, her voice trailed off. Ang paraan ng pagkagat niya sa kanyang labi upang pigilan ang kanyang mga luha ay tila lubos na nakakumbinsi ang kanyang kwento. Justin, ano ang masasabi mo sa sarili mo? Madungis na B*****. Nag-init ang ulo ni Margaret nang bigyan niya ng isang mahigpit na sampal si Justin. Si Emmeline ang hipag mo. Kahit galit ka sa amin, paano mo nagawa sa kanya yon? Anak ng ab****, hindi kita bibitawan. Nagsimulang sumigaw si Margaret sa sobrang galit. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang mga yabag sa loob ng bahay bago dumating si Connor Smith, ang asawa ni Margaret, na biyenan din ni Justin. Pagtakbo sa pintuan, nagtanong siya, ano ang nangyayari? Sa likod niya ay si Diana, na hiniwalayan ni Justin noong hapong iyon. Connor Smith, na-violate ang anak mo. Bilasan mo, turuan mo ng leksyon ang hamak na ito. Tigaw ni Margaret, ang boses niya ay puno ng luha. Hindi lang niya sinamantala si Emmeline, pero sinaktan niya rin ako.
Kabanata 15 Sinungaling. Ano? May nagsamantala sa aming anak. Nang marinig ang pangungusap na iyon, tumakbo si Connor sa kusina at kumuha ng kutsilyo bago humakbang patungo sa pintuan. Nang makita si Justin, natigilan siya. Justin, hindi ka ba patay? Hindi ba namatay ang pauunang ito matapos mawala 3 taon na ang nakakaraan? Tay, buhay pa ako, paliwanag ni Justin. Kung buhay ka, nasaan ka sa nakalipas na 3 taon? Tanong ni Connor na may mukha kasing itim ng kulog. Dahil kahit kailan ay hindi niya nagustuhan ang manugang na ito, naisip niyang maaaring magpakasal muli si Diana sa isang mayamang pamilya pagkatapos mawala si Justin. Nako, bumalik na si Justin. Tay, ako ay... Ibinuka ni Justin ang kanyang mga labi para magpaliwanag, ngunit walang pakundangan na sumingit si Margaret. Connor, anong ginagawa mo? Butcher this scum. Siya ang lumabag kay Emmeline at nanakit sa akin. Ano? Ginawa niya iyon. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Connor ang asawa dahil kilalang kilala niya ang ugali ni Justin. Hindi siya kailanman nagsalita pabalik sa amin o sumalungat sa aming mga utos. Walang paraan na maglakas loob siyang i-violate si Emmeline. Sa kabila ng labis na pagkamuhi niya kay Justin, tumanggi siyang paniwalaan na kaya ng huli na dungisan ang kanyang anak. Wala ka bang tiwala sa akin, Connor? Napaiyak si Margaret. Paanong hindi ka naninindigan sa amin kapag ang aming anak na babae ay nilabag? Hindi ko ito matiis. Mag-file ako ng divorce bukas. Siya ay kumilos tulad ng isang shrew, sumisigaw at sumisigaw na insulto. Walang pagpipilian si Connor kundi ang sumuko. Bilang asawang henpek, kadalasang natatakot siya sa kanyang asawa lalo na kapag nakikigulo ito. Maingat niyang sinabi, mahal, makinig ka sa akin. Ayoko. Duwag ka talaga, Connor Smith. Bakit hindi mo ipaghiganti ang iyong anak? Wala kang kwenta. Kahit na humarap sa walang katapusang pagsaway, walang sinabi si Connor hanggang sa lumakad si Diana mula sa sala. Anong nangyayari dito? Oh, Diana. Niyakap ni Margaret ang sarili sa kanyang anak bago umiyak, bilasan mo, tumawag ka ng pulis. Si Justin ay sexual na inatake ang iyong kapatid na babae. Hindi natin siya papayagang umalis. Tawagan ng pulis para makulong siya sa kulungan magpakailanman. Ano? Si Justin ay sexual na inatake si Emmeline. Umikot si Diana sa pinto. Tama nga, nakatayo si Justin, nakakakilala lang niya noong hapong iyon. Diana, makinig ka sa akin. Tinimulan ni Justin ang kanyang pagpapaliwanag. Nakita ko si Emmeline na umiinom kasama ang grupo ng mga hooligan sa bar. Nilagyan nila ng droga ang kanyang inumin, at ako ang nagligtas sa kanya. Kalokohan. Sumirit si Margaret. Hindi pa nakakapunta si Emmeline sa isang bar. Emmeline, nagsasabi ba siya ng totoo? Seryosong tanong ni Diana, nagsalubong ang mga kilay. Bagamat nananatili ang kanyang pagkamuhi kay Justin, alam niyang hindi ito isang taong manggagahasa sa kanyang kapatid. Hindi, Diana. Napakamot ng ulo si Emmeline na parang na-frame. Diana, huwag kang makinig sa kanya. Siya ang nang-stalk sa akin sa dilim at sinadya akong salakayin kapag walang tao. Sa kabutihang palad, tumakas ako bago pa niya magawa iyon. Nagmamadali niyang ipinakita ang mga pasa sa braso para patunayan na nagsasabi siya ng totoo. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Nang makita ang kaawa-awang gawa ni Emmeline, napangisi si Justin. Saan niya ako natutunang magsinungaling at akusahan ng hindi ko ginawa? Oh, ang kanyang ina, syempre. Siya ay isang mapagpanggap na B***, nakahiga sa kanyang mga ngipin. Justin, magpaliwanag ka. Si Diana ay tumitig sa kanyang direksyon, halata ang kanyang pagkabigo. Bulag yata ako para mahulog sa kanya. Hindi ako makapaniwalang sinubukan niyang saktan ang kapatid ko. Wala akong masasabi, sagot ni Justin. Base sa titig ni Diana, halatang pinili niyang maniwala sa kapatid. Nailigtas ko na siya, kaya ikaw na ang pumili kung sino ang pagkakatiwalaan. Aalis na ako ngayon. Hindi na siya nagsasayang ng oras dito. Gayunpaman, nang marinig ni Margaret na balak niyang umalis, napangiwi siya sa disgusto. Gusto mong umalis? Hindi pwede. Sa tingin mo ba makakaalis ka ng ganon-ganon lang pagkatapos subukang labagin si Emmeline? Anong gusto mo? Itinagilid ni Justin ang kanyang ulo para tingnan siya, nakasimangot ang kanyang noo. Ha?
Mayroon kang dalawang pagpipilian. Tawagan namin ang pulis ngayon at ihain ka ng habambuhay na sentensya sa bilangguan, o dalhin mo rito ang iyong household registry bukas ng umaga para kayo ni Diana ay makapag-file ng diborsyo sa City Hall. Pagsiwalat ni Margaret na may mapanuksong nguso. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi kami naghihiwalay ni Diana. Nagyelo ang tingin ni Justin nang sa wakas ay naunawaan niya ang tunay na intensyon ng mga Smith. Pinagkakaguluhan nila ako para pilitin akong pumayag sa hiwalayan. Siyempre, isa kang hamak na nagtangkang halayin ang sarili niyang hipag. Anong karapatan mong manatiling kasal kay Diana? Mayabang na pahayag ni Margaret. Hindi ako sasang-ayon sa isang diborsyo, ngunit maaari kang tumawag ng pulis. Mahinahong sagot ni Justin. Hilingin sa pulisya na suriin ang mga surveillance camera sa bar. Alamin natin kung ako ang bumuntot kay Emmeline o may nagdroga sa kanya sa bar. Hindi. Nag-aalalang sabi ni Emmeline sa kanyang mungkahi. Bakit? Natatakot ka ba ngayon? Humisi si Justin. Bullshit. Hindi takot sa'yo si Emmeline. Tinaman siya ng tingin ni Margaret. Gawin natin yan. Diana, tumawag ka ng pulis. Hindi, huwag tumawag ng pulis. Napalitan ng gulat na tingin ang mukha ni Emmeline habang nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay. Nay, huwag kang mag-abala. Kung ang iba ay nababaliw tungkol dito, hindi ko magagawang ipakita ang aking sarili sa publiko. Walang gustong pakasalan ako. Nag-alinlangan si Margaret. Kung gayon, pakakawalan ba natin siya? Si Justin ay sapat na kasuklam-suklam na walang pakialam sa kanyang reputasyon, ngunit hindi ang aking anak na babae. Kung may lumabas na balita, walang pamilya ang tatanggap sa kanya bilang kanilang manugang. Kabanata 16. Anyway, you can't call the police, pakiusap ni Emmeline habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Gaya ng inaasahan, lumambot ang puso ni Margaret nang makitang tumutulo ang luha ng kanyang anak. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi ako tatawag ng pulis, she said, her voice a mix of exasperation and indulgence. Pero, nang humarap siya kay Justin, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya sa isang masamang mangkukulam. Justin, tatawag na sana ako ng pulis kung hindi nakataya ang reputasyon ni Emmeline. Dumura siya, galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kahit ano. Ang pasensya ni Justin ay nasa limitasyon nito. Tatawag ka ba o hindi ng pulis? Kung hindi ang sagot, aalis na ako. Tumigil ka dyan. Malakas na sigaw ni Margaret. Bukas ng umaga, pumunta sa City Hall kasama ang iyong household registry at maghain ng diborsyo. Ang kanyang utos ay hindi nag-iwan ng puwang para sa talakayan, at nagkaroon ng wakas sa kanyang tono na nagbabala kay Justin na huwag siyang suwayan. Iyon ang eksaktong tono ng boses na ginamit niya sa pag-uutos kay Justin noon. Para bang ang huli ay libreng paggawa sa kanilang pamilya, pinagawa niya sa kanya ang mga gawain ng isang kasambahay at tagapaglinis. Hindi ako magsasampa para sa diborsyo. Matigas ang pagtanggi ni Justin. Kailangan mo. Napaungol si Margaret. Isang buong taon kang kinuha ng pamilya namin. Seryoso ka bang umaasa na babalikan ka namin? Hindi ko kailangan mong gawin iyon, ang mahinahong tugon ni Justin. Bumalik ako para bayaran ang utang ko kay Diana. Mula ngayon, babayaran ko siya ng 100 ulit. 100 ulit. Tumawa si Margaret na parang nakarinig ng nakakatawang biro. Gumagamit ng ano? Justin, ayokong maliitin ka, ngunit walang paraan na ang isang tulad mo ay makakamit ang tagumpay sa iyong buhay, lalo na ang 3 taon. Wala kang laban kay Alvin. Hindi itinago ni Margaret ang kanyang paghamak kay Justin. Si Alvin ay mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Ang halaga ng kanyang hapunan mag-isa ay maaaring higit pa sa kung ano ang maaari mong kikitain sa iyong buhay. Hinding-hindi mo maihahambing sa kanya. Walang kwenta si Alvin. Kahit ang kanyang ama ay walang iba kundi isang langgam sa akin. Humisi si Justin. Maliwanag, wala siyang paggalang sa mga Langford. Maging ang gobernador ng Jazza ay kailangang lumuhad sa kanya, lalo pa ang may-ari ng Langford Group. Ang ama ni Alvin ay walang iba kundi isang langgam para sa iyo. Hindi mapigilan ni Margaret na mapamura sa kanyang mayabang na komento. Nakatitig sa kanya na para bang siya ay isang tanga, nagpatuloy siya sa pagtatanong, nataman ba ang iyong ulo kaninang umaga? Sino ka sa tingin mo? Ang gobernador ng Jazze? O ang alkalde ng Jadeboro?
Hindi mo ba kilala kung sino ang ama ni Alvin? Bilyon ang halaga niya. I bet hindi mo alam kung magkano iyon. Bilyon. Maaari kong bigyan si Diana ng 10 bilyon kung gusto niya. Hindi nabigla si Justin. Ano? Narinig mo ba iyon, Diana? Lumingon si Margaret kay Diana at sinabi ko naman sa iyo na baliw siya, hindi ba? Hiniling ko sa iyo na itigil ang paghihintay sa kanya, ngunit hindi mo ako pinakinggan. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Tignan mo na naman ang pagyayabang niya. Bakit gusto mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang taong-unan tulad niya? Si Alvin ay isang mahusay na tao, ngunit ang taong-unang ito ay isang parasito lamang. Tama na yan. Sumambulat si Diana, nasusuka sa walang humpay na mga komento ng kanyang ina. Umalis ka na, Justin. Ayokong makita ka dito. She barked, facing Justin. Maaaring walang kwenta si Justin 3 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi siya nakakainis. Sa tingin ba niya ang mundo ay ang kanyang talaba? Maaaring isipin ng mga hindi nakakakilala sa kanya na ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya. Pero sa totoo lang, hindi man lang niya kayang kumuha ng tamang prostitute na may nakita siyang random off the street. Halos maiyak si Diana sa naisip. Hindi mo ba narinig, Diana? Gusto niyang sumigaw ka. Tumunog si Margaret na nagdagdag ng panggatong sa apoy. Cram, ikaw na parasito. Sumirit si Emmeline habang nakatingin sa kanya ng masama. Wala ni isa man sa kanila ang tumanggap kay Justin at gustong paalisin siya sa lalong madaling panahon. Diana, tandaan mo ang aking mga salita. Kung pinipilit ka ng pamilya mo na hiwalayan ako dahil nasa malalim silang tubig, sabihin mo sa akin. Ako na ang bahala sa problema mo. Tinabi ni Justin ang parehong mga salita noong hapong iyon, ngunit tumanggi si Diana na maniwala sa kanya. Kaya, inulit niya ang kanyang mga salita bago umalis. Hahawakan ang problema. Paano? Sa wakas, binatukan siya ni Diana. Tumaas ang kanyang boses, sinabi niya, tumigil ka na sa pagbubuga ng kalokohan. Alam mo ba kung sino ang nasaktan ng ating pamilya? Ang pamilya ng Blackwood. Sila ang pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Jadeboro. Kakayanin mo bang makipagkulitin sa kanila? Siyempre. Cool na sagot ni Justin. Kaya kung makipagkulitin sa kahit sinong gusto ko sa mundong ito. Kung may sumalungat sa akin, tatanggalin ko sila. Nagsasabi siya ng totoo dahil nilipol ni Ozure ang hindi mabilang na kilalang pamilya sa digmaan. Bukod dito, ang pinakakilalang pamilya sa Chania ay winasak niya sa lupa, kaya walang paraan na matatakot siya sa tinaguriang pinakamaimpluwensyang pamilya sa lungsod. Ha! Gumising ka, Justin. Tumigil sa pangangarap. Huwag mong isipin na hindi ka matatalo dahil lang sa ilang bigwags ang nakilala mo. Bumuso si Diana. Idinikit niya ang kanyang ilong sa hangin at idinagdag, sa tingin mo ba ikaw lang ang may koneksyon? Ang Blackwoods ay may higit pang mga koneksyon kaysa sa maaari mong isipin. Kung ikukumpara sa kanila, isa ka lang peste na maaari nilang tapakan hanggang mamatay anumang oras. Sa ilang dekada na halaga ng pundasyon sa Jadeboro, ang impluwensya at koneksyon na pagmamayari ng pamilya Blackwood ay lampas sa imahinasyon ni Justin. Maaaring nalaman ni Justin ang ilang malalaking shot sa pamamagitan ng isang stroke ng swerte, ngunit walang paraan na saktan nila ang Blackwoods para sa kanyang kapakanan. Tanging mga hanggal lamang ang pipiliing magtiwala sa tahasang kasinungalingan ni Justin. Magwala ka. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Hindi mo naman kami matutulungan sabi ni Margaret habang tinataboy siya na parang langaw. Imbes na tumingin sa kanya, tumitig si Justin sa mga mata ni Diana, hindi natitinag ang titig nito. Ang pamilya ng Blackwood. Lahat tama. Hihilingin ko sa ulo ng pamilya Blackwood na lumuhad at mag-alok ng tawad sa iyo sa isang araw, matigas na saad niya. Kabanata 17. Ano? Seryoso ka? Tinitigan ni Margaret si Justin sa pag-aakalang wala na siya sa kanyang isip dahil sa walang pakundangan niyang sinabi. Paano gagawin iyon ng isang taong-una na tulad mo? Hindi ko akalain na makikilala mo pa si Mr. Blackwood, hayaan mo siyang humingi ng tawad. Malinaw na nagyayabang si Justin dahil walang paraan na makikilala niya ang ulo ng pamilya Blackwood sa kanyang mababang katayuan. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng pamilyang Blackwood, si Anderson Blackwood, ay isang mahalagang tao na kahit na ang alkalde ng Jadeboro ay kailangang gumawa ng appointment ng maaga upang makilala siya.
Napamulat siya ng mata sa pagiging mayabang ni Justin. Ang lakas ng loob niyang magsinungaling sa amin. Sa tingin ba niya kami ay mga tanga na mahuhulog sa mga bonggang kasinungalingan niya? Bigyan mo ako ng isang araw. Kapag nabigo akong gawin iyon, pupunta ako sa City Hall kasama si Diana para mag-file ng diborsyo, sabi ni Justin, ang kanyang mga mata ay naiinip sa mata ni Margaret. Ngunit kung ginawa ko ito, dapat mong ibigay sa akin ang iyong salita na huwag pilitin si Diana na hiwalayan ako sa hinaharap. Isang mapanuksong ungol ang pinakawalan ni Margaret bago panunukso, ha? Kung magtagumpay ka, hahayaan ko pa si Diana na pakasalan ka ng isang beses. Halatang nakikipaglaro siya sa kanya, iniisip na nagtatayo siya ng mga kastilyo sa hangin. Sa palagay ko, kahit na ang chairman ng Langford Group na nagkakahalaga ng bilyon ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ganoong pangako. Siguradong nakakatawa ang pauuna na ito, ha? Nagda-daydream siya. Ito ay isang deal kung gayon. Maikling tugon ni Justin bago tumingin kay Diana. Isang araw mamaya, ang pinuno ng pamilya Blackwood ay darating upang mag-alok ng kanyang paghingi ng tawad. Maghintay ka lang at tingnan. Tama na, Justin. Kailan mo ibababa ang aksyon? Putol ni Diana, nababalot ng sama ng loob ang kanyang mga iniisip. Para sa kanya, si Justin ay matagal nang nambobola. Hindi ako naglalagay ng isang aksyon. Ako ay isang tao ng aking salita. Matigas na sabi ni Justin. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanda na maging isang nobya muli. Well, Justin, kung ganoon ka confident, bakit hindi mo lutisin ang problema sa birthday party ni Anderson Blackwood bukas? Mungkahi ni Margaret habang ang evil smirk ay kumalat sa kanyang mukha. Lahat ng kilalang tao sa Jadeboro ay dadalo sa ikapitong kaarawan ni Anderson sa susunod na araw. Matapos ang lahat ng kanyang pagmamayabang, hindi na siya makapaghintay na makita kung paano papasok si Justin sa tirahan ng Blackwood. Bukas gaganapin ang birthday party niya. Sige, walang problema. Walang kupas na sagot ni Justin. Dahil kaya niyang lutisin ang isyo sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono, walang pagkakaiba ang paglutas nito sa gabing iyon mismo o sa susunod na araw. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo na kailangan mo ng invitation card para makapasok sa Blackwood residence. Paalala ni Margaret sa kanya, ang kanyang mga labi ay kumukulot sa isang mapang-asar na ngiti. Hindi ko kailangan ng isa. Hindi siya natarante sa mga sinabi nito. Paano kung wala akong invitation card? Walang maglalakas loob na pigilan ako sa pagpasok sa Blackwood residence. Tingnan natin kung hanggang kailan mo mapapatuloy ang pag-arte na iyan, ****. Humisi si Margaret. Mas mabuting hindi kita makitang pinagkaitan ng pagpasok sa gate. Sumagot lang si Justin, maaari akong pumunta kahit saan ko gusto. Walang sino man ang may sapat na kakayahan na pigilan ako. Huling tingin niya kay Diana bago tuluyang umalis. Nang mawala sa paningin nila ang kanyang anyo, tinapunan ni Diana ng sama ng loob si Margaret. Nay, bakit mo siya hiniling na dumalo sa birthday party gayong alam mong hindi siya makakarating kahit walang invitation card? Hiling niya. Eksklusibo ang access sa party ng pamilya Blackwood na kahit ang pamilya Smith ay nakatanggap lamang ng ilang invitation card. Sa totoo lang, ipinadala sa kanila ng pamilyang Blackwood ang mga imbitasyon para insultuhan sila. Kung hindi, hindi sila karapat-dapat na pumasok sa tirahan ng Blackwood. Ha? Gusto niyang magpakatanga diba? I merely gave him a chance to do so, nakangusong sagot ni Margaret. Bakit, Diana? Naaawa ka ba sa kanya? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Na kailangan lang niya ng isang araw para utusan ng pinuno ng pamilya Blackwood na lumuhad sa harap mo at humingi ng tawad. Hindi ba't puro kalokohan iyon? Siya half galit at rumbled on Justin, faults. Diana, hindi karapat-dapat sa iyong awa ang isang prat na tulad niya. Dahil pilit niyang pinapahiya ang sarili niya, hahayaan namin siya. Pagkatapos bukas, pumunta sa City Hall kasama niya at gawin ang diborsyo. Kapag naayos na iyon, malaya ka ng pakasalan si Alvin. Napangiti si Margaret na wala sa sarili niyang imahinasyon. Ang pamilya Langford ay maaaring hindi pare-pareho sa pamilya ng Blackwood, ngunit hindi bababa sa makakatulong sila upang mabawasan ang pressure. Muntik nang atakihin sa puso ang lolo mo dahil sa galit niya. Nang marinig ang mga salita ng kanyang ina, binawi ni Diana ang kanyang mga labi para sabihing, Nay, pero
Bago pa siya makapagsalita, pinutol siya ni Margaret. Shush! Wala nang pero. Halos 3 taon ka ng balo. Don't tell me balak mong sayangin ang buong buhay mo sa isang taong walang kwenta gaya niya. Tama si Nanay, Diana. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi isang walang kwentang tanga. Bakit mo siya pinakasalan noong una? Tinubukan pa niya akong pagsamantalahan kanina. Nag-pipe up si Emmeline, nag-aapoy ng puot. Ang lahat ng mayroon siya para sa kanyang natalo na bayaw ay lubos na sama ng loob. Emmeline, gusto kong ulitin mo ang lahat. Ngayon ka lang ba nagsabi ng totoo? Ang nagyayalong titig ni Diana ay nagbabadya sa kanyang kapatid na agad namang iniyuko ang kanyang ulo upang maiwasang magtama ang kanyang mga mata. Sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, si Emmeline ang pinakakinatatakutan kay Diana. Anong mali? Don't tell me na sa tingin mo ay nagsinungaling si Emmeline, malungkot na pagsingit ni Margaret. Mabait na babae si Emmeline. Bakit mas pinili mong magtiwala sa natalo sa halip na sa kapatid mo? Oo, bakit wala kang tiwala sa akin? Bakit ka pumanig sa kanya? Sabi ni Emmeline, muling nanimbalik ang kanyang kumpiyansa sa suporta ng kanilang ina. Lahat tama. Gusto mong makuha ang tiwala ko, di ba? Tumanggo si Diana. Hingin natin sa pulis na kunin ang surveillance footage sa bar bukas. Gagawa ako ng police report para kasuhan si Justin kung nagsasabi ka ng totoo. Pero kung sinasadya mong magsinungaling para sisihin siya. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit malinaw na ang kanyang babala. Hindi. Hindi ka maaaring tumawag ng pulis o kumuha ng surveillance footage. Napasigaw si Emmeline habang nababalot ng pagkabalisa ang kanyang mga mukha. Diana, bakit ka pumanig sa B***** na yan? Huwag mo nang takutin ang kapatid mo. Tinaway ni Margaret, hindi nasisiyahan sa kung gaano kaagresibo si Diana. Hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ng kapatid mo kapag may nabalitaan? Kaya ang kanyang reputasyon ay napakahalaga, ngunit hindi kay Justin. Tumanggo si Diana bilang tugon. Bagamat kinasusuklaman niya si Justin sa kaibuturan, masyadong halata ang panloloko ni Emmeline. Siguro nasira ang reputasyon ng tauna na iyon. Humuso si Margaret. Sino ang nakakaalam? Marahil ay nakagawa siya ng iba't ibang karumal-dumal na krimen sa loob ng nakaraang 3 taon. Maaaring bumalik siya sa aming pamilya upang maghanap ng kanlungan pagkatapos mapunta sa gulo o makasakit ng isang tao. Paano kung na-frame na siya ni Emmeline? Ang isang basurang tulad niya ay walang reputasyon na nakataya. Paano mo siya may kukumpara kay Emmeline? Nanay. Magsasalita pa sana si Diana, ngunit naputol ang sasabihin ni Margaret, sige. Ayan yon. Sa kinabukasan, magtungo sa City Hall na may kasamang basura at ayusin ang lahat ng diborsyo. Kabanata 18. Hindi nagtagal ay dumating ang susunod na araw, ang kaarawan ni Anderson Blackwood. Bilang pinuno ng pinakamayamang pamilya sa buong Jadeboro, ang kanyang birthday party ay dinaluhan ng mga kilalang tao mula sa buong lungsod. Sa madaling salita, ang birthday party ay, sa katunayan, isang pagtitipon para sa mas mataas na uri ng lipunan. Ang mga gustong umakyat sa baitang ng social ladder ay gagawin ang lahat para makakuha ng invitation card sa party. Usap-usapan na may nag-alok ng 800,000 para lang makabili ng isa. Gayunpaman, walang gustong ibenta ito. Ang likod bahay ng Blackwood Residence ay may lawak na halos 100 metro kwadrado. Sa sandaling iyon, punong-puno ito, na karamihan sa mga panauhin ay mga kagalang-galang na tao sa Jadeboro, kabilang ang mga tagapangulo ng mga kumpanya ng konstruksyon, mga tagapamahala ng mga shopping mall, at mga opisyal ng gobyerno mula sa iba't ibang departamento. Sa madaling salita, nandoon ang lahat ng mayayaman at makapangyarihang malalaking baril ng Jadeboro. Isa itong napakagandang sulo-salo kung saan hindi maiwasan ang lahat ng ma-floor sa mga koneksyon ng pamilya Blackwood. Iyon ang tanawing sumalubong kina Diana, Margaret, at Connor nang makarating sila sa likod bahay. Bagamat madalas na inaapi at insultuhan ni Margaret si Justin sa mabagsik na paraan, hindi siya sapat na mahalaga upang makakuha ng upuan sa unang 10 hanay. Sa isang sosyal na katayuan tulad nila, maaari lamang silang umupo sa isang sulok sa huling hanay. Kung ang ama ni Connor, si Hugo Smith, ay hindi masyadong ipinagmamalaki na dumalo sa party, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong maupo sa kanilang mga upuan sa huling hanay. Kaya ito ang kayang gawin ng pinakamaimpluwensyang pamilya sa Jadeboro. Napakagandang party.
Komento ni Margaret pagkatapos nilang maupo. Nasa loob na siya ng 40, ngunit sa totoo lang ay ito ang unang beses niyang dumalo sa isang napakaranggal na party. Kaya ganito ang hitsura ng isang upper class na social event. Palagi kong iniisip kung ano ito. Ngayon, sa wakas ay nakita ko na ito ng sarili kong mga mata. Shush! Ibaba mo na. Ayaw mong marinig ng ibang bisita ang mga komento mo at kutsain kami, di ba? Tinenyasan siya ni Connor na ibaba ang boses niya. Baka isipin nila na mga taga-bansa tayo. Tatawanan kami. Walang sino man sa kanila ang nagligtas sa amin ng isang sulyap. Napahawang ang labi ni Margaret. Walang makakapansin sa aming tatlo kapag ang aming mga upuan ay hindi gaanong kanais-nais sa buong likod bahay, ilang metro lang ang layo mula sa banyo. Ikaw ang nagdemand na dumalo sa party. Reklamo ni Connor. Tinabi ko sa iyo na hindi papasok si Justin, ngunit pinilit mong pumunta para panoorin siyang gumawa ng kalokohan. Paano kung tayo na lang ang maging katatawanan sa halip na siya? Wala siyang balak na dumalo sa party ng pamilya Blackwood kung saan pagtatawanan siya ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Smith ay hindi sapat na kwalipikadong dumalo sa isang party ng ganoong sukat. Ang Blackwoods ay nagpadala lamang ng mga imbitasyon sa kanila sa kabila. Wala kang alam. Ang isang tao ay hindi maaaring dumalo sa isang partido para sa mas mataas na uri ng lipunan ayon sa nais ng isa. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang invitation card sa birthday party na ito? 1 milyon. Ang aming mga invitation card ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Inihayag ni Margaret na nakaawang ang kanyang mga labi sa paghamak. I've never been to such grand party, so bale kutsain kami ng mga bisita basta andito lang ako. At saka, naging katatawanan na kami sa Jadeboro dahil sa pananakit sa pamilya ng Blackwood. Hindi masisira ang pride ko na muling itinaas bilang isang bagay ng panlilibak. 1 milyon. Nagulat si Diana sa sobrang presyo. Hindi ba masyadong mataas ang presyo para lang makabili ng invitation card? Hindi ka makakabili ng isa kahit na mayroon kang 1 milyon. Sabi ni Margaret, bahagyang tumawa. Diana, ang mga panauhin sa party na ito ay lahat ng mayayaman at makapangyarihang mga tao sa Jadeboro. Tingnan mong mabuti at tingnan kung may mayayamang binata ang nag-iisa rito. Pumunta sa kanila at simulan ng isang pag-uusap. Baka makita mo pa ang sarili mong mayaman na asawa. Ma, ano ba talaga ang dahilan mo kung bakit ka pumunta dito? Tanong ni Diana, nagsalubong ang mga kilay sa inis. Hindi ba siya nandito para dumalo sa party ng pamilya Blackwood? Bakit niya ako hinihimok na humanap ng mayaman na asawa? Ano pa? Inilibot ni Margaret ang kanyang mga mata. Bakit sa tingin mo hindi ko ibinenta ang mga invitation card sa halagang 3 milyon? Gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Nay, ikaw. Nabulunan sa galit si Diana. Kung alam kong nasa isip niya ang planong iyon, hindi sana ako pumayag na dumalo sa birthday party. Nakikita na ni Diana si Alvin mula sa pamilya Langford, di ba? Bakit mo siya hinihiling na maghanap ng ibang lalaki? Napasulyap si Connor sa asawa dahil sa curiosity. Isa pa, wala kang alam. Ganti ni Margaret. Kung ikukumpara sa pamilyang Blackwood, ang pamilya Langford ay walang tao. Hindi ko hahayaang makipag-ugnayan sa kanya si Diana kung may pagkakataon kaming makilala ang isang mas kilalang pamilya. Habang sumili ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi, idinagdag niya, ang ganda at bata ni Diana. Bagamat minsan na siyang ikinasal, hindi siya nilapitan ni Justin. Tayang naman kung pakasalan niya si Alvin. Pinili lang namin siya kasi siya ang best choice namin that time. Pero ngayong may pagkakataon na tayong makahanap ng mas mabuting lalaki, oras na para itakwil siya. Kawakas, inihayag ni Margaret ang kanyang tunay na plano. Sa kasamaang palad, ang kanyang anak na babae ay hindi nagbahagi ng kanyang damdamin. Namumula ang mga mata ni Diana dahil sa matinding galit na nagmumula sa kanyang kalooban habang nagtatanong, Nay, ano ang pinagsasabi mo? Ano ang kinukuha mo sa akin? Bagaman nanatili siyang birhen sa paglipas ng mga taon, hindi ito nangangahulugan na ibibigay niya ito sa sinuman. Kung hindi, hindi niya napanatili ang kanyang kailan isang puri sa nakalipas na 3 taon at lumayo sa ibang mga lalaki. Diana, masyado ka pang bata para umintindi. Kapag lumaki ka, mauunawaan mo na ang ibig kong sabihin ay mabuti para sa iyo. Dapat gamitin ng mga babae ang kanilang mga pakinabang upang maging mabuting asawa.
Ang pagpapakasal sa isang prat na tulad ni Justin ay maglalagay lamang sa iyong buhay para sa lubos na pagpapahirap, paliwanag ni Margaret dahil natutunan niya ito sa mahirap na paraan. Kung hindi ako naging bulag para pakasalan ng iyong ama, hindi sana ako mapupunta sa ganitong estado. Ganoon ba kahirap maging asawa ko? Ganti ni Connor. Pagkatapos niyang sabihin iyon, si Margaret ay sumagot ng masama, oo naman. Tingnan mo, pagkatapos kitang pakasalan, hindi na namin kayang bumili ng Mercedes-Benz. Tingnan ang aking mga kaibigan, lahat sila ay kayang bumili ng mga BMW at Mercedes-Benz, ngunit ang lahat ng pagmamayari mo ay isang lumang Volkswagen. Wala ka man lang pera para ayusin ang sirang aircon. Well, si Margaret ay hindi nag-abala pang maliitin ang kanyang mga salita, dahilan upang mamula ang mukha ni Connor sa kahihiyan. Bago ito mauwi sa ganap na laban, sumingit si Diana, "Stop it. Nag-aaway kayo sa bahay, at ngayon nag-aaway kayo sa birthday party ng iba. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bata, bantayan mo ang tono mo." Hindi nasiyahan sa pagtuturo ng kanyang anak, tumalikod si Margaret at sinaway kaagad. Nang umikot siya sa kanyang mga tako, isang pamilyar na figure ang nakakuha ng kanyang atensyon. "Hoy, tingnan mo. Sino yan?" Kabanata 11. Dumating na si Sebastian sa party kasama ang kanyang anak. Kung ikukumpara sa mga Smith, malinaw na mas mahalagang mga bisita ang mga Langford dahil may nagmamadaling lumapit sa kanila para salubungin sila bago sila dinala sa kanilang mga upuan sa ikatlong hanay. Kung ang isa ay hindi nagkakahalaga ng bilyon, ang isa ay hindi magiging kwalipikadong umupo sa unang tatlong hanay sa party ng pamilya Blackwood. Ginoo Langford. Tawag ni Margaret mula sa malayo. Nang marinig ang boses niya, lumingon si Sebastian. Agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon nang mapagtantong si Margaret pala ang bumati sa kanya. Naikuyom na ni Alvin ang kanyang panga, pilit na pinipigilan ang kanyang galit nang makita si Diana. Sa pag-arte na parang hindi niya nakita ang kanilang mga reaksyon, kinaladkad ni Margaret ang kanyang pamilya papunta sa kanila. Ginoo Langford, nagkataon lang na makasagasa ka rito. Walang hiyang sabi niya. Pagkatapos ay hinailan niya ang braso ni Diana at hinimok, "Diana, nasaan ang ugali mo? Halika, batiin mo si Mr. Langford." Gayunpaman, nakaramdam ng awkward si Diana dahil sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga pangyayari noong nakaraang araw. Hindi niya inasahan na makakatakbo siya sa Langfords ng ganoon kaga. Ginoo Langford. Hindi na kailangang batiin ako. Bakit ka nandito? Tanong ni Sebastian, napaawang ang labi niya. Siyempre, ang pamilyang Blackwood ay nag-imbita sa amin, magalang na sagot ni Margaret. Ha? Nag-extend sila ng imbitasyon. Tumawa si Sebastian. Sino ka para mag-extend sila ng imbitasyon? Maaaring may karapatan si Hugo na dumalo sa party, ngunit hindi ka karapat-dapat na narito. Hindi siya nag-abala na itago ang kanyang paghamak kay Margaret. Nang marinig ang kanyang mapagmataas na pahayag, namutla si Margaret. Ginoo Langford, anong ibig mong sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin, ang maikling tugon ni Sebastian. Na may mukha na parang thundercloud, inihayag niya, Margaret, ang pamilya Smith ay tiyak na mapapahamak. Ginoo Langford, pakisabi sa akin kung ano ang nangyayari. Natarante si Margaret nang makita ang pagkunot ng noo ni Sebastian. Naalala ko kung gaano siya kasaya kahapon nang sabihin niya sa akin na magiging madali ang solusyon sa krisis ng aming pamilya. Bakit siya bumabalik sa kanyang salita? You should ask your beloved daughter that question, malamig na sagot ni Sebastian bago bumaling sa kanyang anak. Halika na, Alvin. Tara na. Oo, ama. Sagot naman ni Alvin. Binigyan niya ng masama sina Margaret at Diana bago umalis. Diana, anong nangyari? Galit na sigaw ni Margaret nang mawala na sila sa paningin. Nagdulot ka na naman ba ng gulo? Hindi ko ginawa iyon. Sabi ni Diana habang kinakagat niya ang pang-ibabang labi na tila nakaramdam ng pagkabalisa. Si Justin ang bumugbog kay Alvin. Ano? Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Margaret. Yung basura. How dare niyang bugbugin ang anak ni Sebastian? Ganon na ba siya kasabik na matugunan ang kanyang kapahamakan? Yung anak ng Ab***. Kumakabog ang dibdib niya sa galit, ang galit sa mga mata niya ay napalitan ng puot. Nais kong mapunit ang B**** na iyon.
Inabot ako ng ilang taon bago ako makapagtatag ng mga koneksyon sa pamilya Langford, ngunit ang natalo na iyon ay nagbigay ng aking mga pagsisikap sa kanal. Tumigil ka sa pagsigaw na parang baliw. Marahil ay tinanggihan si Justin na makapasok sa tirahan ng Blackwood. Walang kwenta ang sigawan dito. Pinandilatan ni Diana ang kanyang ina habang nagbubuntong hininga sa loob. Nasaktan ko rin ang pamilya Langford. Walang magliligtas sa atin ngayon. Habang sumisigaw si Margaret sa loob ng bahay, lumitaw si Justin sa pasukan ng tirahan ng Blackwood na isinara ang distansya sa mabilis na mga hakbang. Bago siya makapasok ay pinigilan siya ng security guard. Pakipakita ang iyong invitation card. Ano yan? Wala ako, nakakunot noong sagot ni Justin. Bakit ka pa mag-abala kung wala kang invitation card? Agad siyang itinaboy ng security guard. Scram! Huwag mong harangan ang pasukan. Naiinip niyang tahol. Sabihin sa pinuno ng pamilya Blackwood na narito si Justin de la Cruz upang makita siya. Tanungin mo siya kung maari akong pumasok ng walang invitation card, utos ni Justin, walang pagtanggi ang kanyang mabagsik na tono ng boses. Maiintindihan ko kung hindi alam ng pangkalahatang publiko ang aking pagkakakilanlan, ngunit dapat malaman ng pinuno ng pinakamayamang pamilya sa Jadeboro. Sino si Justin de la Cruz? Hindi ko pa narinig ang pangalang iyon. Mas mabuting umalis ka na, kung hindi, itatapon kita. Banta ng security guard. Ngayon lang mismo, hindi bababa sa 12-dosenang mga tao ang sumubok na pumasok sa Blackwood residence sa espesyal na okasyong ito, tulad nitong tinatawag na Justin de la Cruz. Walang paraan na mahuhulog ako sa iyong murang pakulo. Mangarap pa. Itapon mo ako. Tumawa ng malakas si Justin na hindi makapaniwala. Dapat mong tanungin ang pinuno ng pamilya Blackwood kung maglakas loob siyang gawin iyon. Isang invitation card. Ako, si Ozeret, ay sum-akop sa mundo. Walang makakapidyo sa akin na pumunta kahit saan. Maaari pa akong manghimasok sa tirahan ng gobernador, lalo na sa tirahan ng Blackwood. How dare they deny me entry? Huwag na kayong magpanggap na big shot. Wala ka man lang invitation card, panunuyan ng security guard. Binata, binabalaan kita na huwag mag-abala maliban kung mayroon kang death wish. Alam mo ba kung sino ang iniimbitahan sa party na ito? Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang isang kotseng nakaparada malapit sa entrance. Nakikita mo ba ang Bugatti Veyron na iyon? Nagkakahalaga ito ng 8 milyon. Ang Rolls Royce na iyon ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Maging ang mga Bentley na iyon ay nagkakahalaga ng 5 milyon bawat isa. Matapos matiyak na kinuha ni Justin ang lahat, nagtapos siya, tingnan mo ang iyong sarili. Lahat ng dumidalo sa party ng pamilya Blackwood ay nagmamay-ari ng hindi bababa sa isang kotse na nagkakahalaga ng 5 milyon at may netong halaga na hindi bababa sa 100 milyon. Tignan mo ang suot mong damit. I bet hindi ka man lang makakapag-fork up ng 500. Matagal nang nagtrabaho ang security guard para sa pamilya ng Blackwood para makilala ang malalaking putok. Ang mga big shot na alam niya ay nagmaneho ng mga mamahaling kotse at nagsuot ng custom-made suit na nagkakahalaga ng hanggang daan-daang libo. Si Justin, gayunpaman, ay nakasuot ng murang damit. Maaaring hindi ito nagkakahalaga ng 100. Ha! I can't believe he's bold enough na pumunta sa party ng Blackwood family. Anong tanga? Ano ngayon? Ganoon ba kahalaga ang pagmamay-ari ng mga mamahaling sasakyan? Kalmadong tanong ni Justin, hindi man lang kinabahan sa sinabi ng security guard. Kung gusto ko, maaari akong magpatawag ng 12-dosenang mga helicopter na nagkakahalaga ng milyon-milyong para masakay ako sa isang iglap. Og, tigilan mo na ang paggawa ng kasinungalingan at pagsigawan. Tigaw ng security guard. Inilabas niya ang kanyang bitute at itataboy na sana si Justin nang may nanginginig na boses na umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Ikaw ba si Mr. De La Cruz? Kabanata 20. Mr. De La Cruz. Nang marinig niya ang pamilyar na pagbati, lumingon si Justin sa pamamagitan ng reflex. Pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaking nasa edad 40 na nakasuot ng matulis na itim na suit at leather na sapatos. Kasama ang isang grupo ng mga bodyguard sa likod niya, ang lalaki ay nanginig nang makita si Justin. Sa katunayan, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Kilala mo ba ako? Nagsalubong ang kilay ni Justin dahil hindi niya nakilala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ikaw talaga, Mr. De La Cruz.
Nanlaki ang mata ng medyo may edad na nang marinig niyang magsalita si Justin. Maging ang labi niya ay nagsimulang manginig. Nang maramdamang bumigay ang kanyang mga binti, lumuhad siya ng may kabog sa harap ni Justin. Harrison Seymour, dating pinuno ng Platen ng pangalawang Platen ng Fang Dragon Guards, sa serbisyo mo, Mr. De La Cruz. Dating Platen na pinuno ng pangalawang Platen. Si Justin ay sumulyap sa kanya ng malinaw. So galing ka sa Fang Dragon Guards. No wonder alam na niya kung sino ako. Ang Fang Dragon Guards ay isa sa 4 na Auxiliary Guards na itinatag ni Justin. Sa makatuwid, bilang isang dating pinuno ng Platen sa loob ng Fang Dragon Guards, hindi isang sorpresa para kay Harrison na makilala kanya. Oo, Mr. De La Cruz. Nakaluhod sa lupa, hindi nang ahas si Harrison na bumangon. Isang taon na ang nakalipas, noong nawala ka, iniwan ko ang Fang Dragon Guards at bumalik sa bahay. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na makakasagabal ako sa iyo dito. Hindi itinago ni Harrison ang kanyang paghanga kay Justin. 3 taon na ang nakalilipas, pinangunahan ni Justin ang 4 na Auxiliary Guards upang lipulin ang mga kaaway sa loob ng bansa. Bilang miyembro ng Fang Dragon Guards, nakita ni Harrison ang mukha ni Justin sa kanyang sariling mga mata mula sa malayo. Sa panahong iyon, ang makapangyarihang si Justin, na tinatanaw ang buong operasyon, ay parang isang hari. Gayunpaman, nang mawala si Justin 1 taon na ang nakalipas, nasaraan siya ng loob at iniwan ang hukbo para umuwi. Sa makatuwid, nagulat siya nang makasalubong niya si Justin sa maliit na lungsod ng Jadeboro. Tayo. Pagkatapos lamang iwagayway ni Justin ang kanyang kamay ay bumangon si Harrison sa kanyang mga paa. However, hindi napigilan ng isa sa mga bodyguard na sumigaw, Mr. Seymour, ito ba ay isang pagkakamali? Hindi ba siya ang kawawang B***star na hindi kayang bumili ng luxury car? Bakit ka lumuluhod sa kanya? Si Harrison ang pinakamalupit na tao sa Jadeboro. 1 taon na ang nakalilipas, pumunta siya sa Jadeboro at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa napakaikling panahon na nakuha niya ang moniker. Sa makatuwid, walang sino man sa Jadeboro ang nang-ahas na huwag igalang siya. Maging ang alkalde ng Jadeboro ay kailangang pumayag sa kanya. Walang mga exception dahil ipinakita ni Harrison sa mga lokal ang kanilang lugar. Kung iisipin kung gaano siya kalupit, ginulat ni Harrison ang kanyang mga bodyguard nang lumuhad siya sa harap ng isang sirang binata na wala man lang 100 sa kanyang bulsa. Paano ito posible? Maling lalaki ang nakuha ni Mr. Seymour. Sampal. Bago pa matapos ang bodyguard ay sinampal siya ni Harrison ng napakalakas kaya may lumabas na ngipin sa kanyang bibig. Kasabay nito ang pag-agos ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Lumuhad. Utos ni Harrison. Walang ibang salita, ang bodyguard ay lumuhad na takot na takot. Ginoo. Seymour, ako. Anong tawag mo sa kanya? Isang kawawang bastard. Sabay dumilim ang mukha ni Harrison. Sa isang mamamatay tao na tingin sa kanyang mga mata, bigla siyang nagmukhang pinakawalang awa na tao sa Jadeboro. Malaking kaibahan ito noong kausapin niya si Justin na may nanginginig na boses habang nakaluhod. Kilala mo ba kung sino siya? Kahit na ang pinuno ng pamilya Blackwood ay kailangang lumuhad sa harap niya, pabayaan ka. At gayon pa man, ang lakas ng loob mong tawagin siyang kawawang B***star. Mumuso, kinawayan ni Harrison ang bodyguard nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Mga lalaki, putulin ang kanyang mga paa at pakainin siya sa mga isda sa Golden River. Oo, Mr. Seymour. Walang pag-aalinlangan, kinaladkad ng iba pang bodyguard ni Harrison ang guilty na bodyguard ng malalim sa kakahuyan. Hindi sila naglakas loob na kumilos sa harap ni Harrison dahil sa takot na madungisan ang mga mata nito. Ginoo. Seymour, maawa ka. Inaamin ko na bulag ako. Mr. Seymour, isipin mo na lang akong parang insekto at bitawan mo na ako. Nang mga sandaling iyon, sa wakas ay naabutan ng takot ang bodyguard. Nang nanginginig ang mga tuhod, agad niyang naiihi ang pantalon. Nang makita ni Justin kung gaano kitikot ang bodyguard, bahagyang kumunat ang kanyang mga mata. Kalimutan mo na, bitawan mo siya. Oo, Mr. De La Cruz. Si Harrison ay sumunod sa mga utos ni Justin nang walang pagdadalawang isip. Kaya naman, ikinaway niya ang kanyang kamay at nagutos, bitawan mo siya. Nang matanggap ang mga tagubilin, pinakawala ng mga subordinate ni Harrison ang bodyguard. Ang sandali na siya.
Tinalaya, lumuhod siya at nagpatira pa sa harap ni Justin. Salamat, Mr. De La Cruz. Salamat, Mr. Seymour, sa pagligtas sa akin. Kung wala si Mr. De La Cruz dito, mas masahol pa sa kamatayan ang dinanas mo. Harrison. Pangiinis bago tinadyakan ang leeg. Magwala. Ang sipa ay naging sanhi ng pagkabuwal ng bodyguard sa lupa. Pagkatapos noon, mariing yumuko si Harrison at magalang na pinona si Justin. Ginoo. De La Cruz, sa ganitong paraan, pakiusap. Manamham. Tumanggo si Justin bago tumuloy sa Blackwood residence. Sa tabi ni Harrison, walang nang ahas na pigilan si Justin sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay. Kasabay nito, si Harrison ay tumingin bilang siya ay isang mababang subordinate ni Justin. With a respectful tone, he probed, Mr. De La Cruz, nasaan ka noong nakaraang taon? Tawakas ay nakuha niya ang nag-aalab na tanong sa kanyang dibdib. Noon, nilipol ni Justin, bilang Osiriat, ang lahat ng kaaway ng bansa. Gayunpaman, bigla siyang nawala pagkatapos noon. Ang ilan ay nag-isip na siya ay nagretiro sa pag-iisa, habang ang iba ay nagsabing siya ay patay na. Kaya naman, nang marinig ni Harrison ang mga alingaw-ngaw, kinutya niya ang mga ito at idineklara ang mga ito na walang kaparirikon. There's no way Asura is dead because no one in this world is capable to kill and him. Takulungan. Casual na sagot ni Justin. Kulungan. Natigilan si Harrison. Paano ka napunta doon? May hinahanap ako. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Justin. Anyway, nakikita ko na maganda ang ginawa mo para sa iyong sarili sa Jadeboro pagkatapos umalis sa hukbo. Ginoo. De La Cruz, kung ikalulugod mo, kaya kong ibigay ang lahat sa iyo, walang pagdadalawang isip na alok ni Harrison. Kung hindi dahil sa iyo noon, wala rin ako ngayon. Wala akong interes sa mga ganyang bagay. Tagot ni Justin sabay wave ng kamay. Lahat ng nandito ay sa akin. Bakit may gusto ako sa iyo? Ikinalulungkot ko na nasaktan kita sa isang slip ng dila, Mr. De La Cruz. Pakiusap huwag kang magalit. Natarante sa sinabi ni Justin, sinampal ni Harrison ang sarili sa kanyang bibig. Tama na. Nang makita niya ang reaksyon ni Harrison, tinaasa ni Justin ang kanyang kilay. Narito ako ngayon para makita ang pinuno ng pamilya Blackwood. Kilala mo ba siya? Oo. Tumanggo si Harrison. Ginoo. De La Cruz, may negosyo ka ba sa kanya? Oo. Idinagdag ni Justin, nabalisa siya. Kabanata 21. Ano? Nagalit kay Osiriat ang pinuno ng pamilya Blackwood. Nang marinig niya ang sagot ni Justin, nagdilim ang ekspresyon ni Harrison. Ginoo. De La Cruz, ang lakas ng loob niya. Kilala niya ba kung sino si Justin? Siya si Osiriat, for goodness sake. Maging si Zachary, ang hari ng digmaan ng Jasona, ay kailangang lumuhad sa harap ni Justin, lalo pa ang mababang ulo ng pamilyang Blackwood. Mayroon ba siyang death wish sa pamamagitan ng pagkuha sa nerbiyos ni Justin? Actually, hindi naman niya ako ginugulo. Sa halip, ginalit niya ang asawa ko, casual na paliwanag ni Justin. Dahil hindi man lang niya kilala kung sino ang pinuno ng pamilya Blackwood, hindi naman ang mga daliri niya sa paa ang tatapakan. Gayunpaman, ang isang insulto kay Diana ay isang insulto pa rin sa kanya. Asawa. Sir, kailan po kayo nagpakasal? Natarante si Harrison. Napagtanto niya na maliban sa nakita niya noon si Justin, wala siyang ibang alam tungkol dito. Ang aking asawa ay miyembro ng pamilyang Smith, at sila ay magkasalungat sa pamilyang Blackwood. Alam mo ba na? Malinaw na tanong ni Justin. Ang pamilya Smith. Nag-isip sandali si Harrison. Ang pamilyang Smith ba na binanggit mo ay ang parehong dinaya ng 1 bilyon sa isang kontrata ng pamilya Blackwood? Niloko ng 1 bilyon. Madiin na nagsalubong ang mga kilay ni Justin. Ang alam niya lang ay nasaktan ng pamilya Blackwood ang pamilya Smith. Gayunpaman, hindi niya alam na may nangyaring ganoon. Ginoo. De La Cruz, hindi mo alam. Nagulat si Harrison kay Justin. Bago ito, ang pamilya Blackwood ay nakagawa ng isang ecological park kung saan ang kalahati nito ay matatagpuan sa lupain ng pamilya Smith. Tauna, ang plano ay para sa pamilya Blackwood na makuha ito para sa ilang daang milyon. Sigurado akong alam mo na kung hindi ito binuo ng pamilya Blackwood, ang lupain ay magiging walang halaga sa pamilya Smith.
Sa katunayan, hindi man lang nila ito maipagbili ng 100 milyon. Pagkatapos nito, kahit papaano ay nabigla sila na ang pamilya Blackwood ay nagpaplano na gawing isang ecological park ang lupa. Kaya naman naging gaaman sila at pinataas ang presyo ng pagbebenta sa 1 bilyon. Sa huli, ang pinuno ng pamilya ng Blackwood ay naglagay ng isang bitag sa galit. Hindi lamang nila kinuha ang malawak na bahagi ng lupa, ang pamilya Smith ay nautangpa sa kanila ng 1 bilyon sa halip. Ang awayan sa pagitan ng pamilya Smith at ng pamilyang Blackwood ay naging biro sa buong Jadeboro. Sino mang nanakit sa pamilya Blackwood sa Jadeboro ay nililigawan ang sarili nilang kapahamakan. May bulong-bulungan na ang ulo ng pamilya Smith ay muntik nang mamatay sa atake sa puso nang malaman niyang nahulog sila sa isang bitag. Noong una itong narinig ni Harrison, nakita lang niya itong biro. Ngunit ngayong alam niyang miyembro ng pamilya Smith ang asawa ni Justin, nagbago ang ekspresyon niya. Sir, bakit hindi mo ipaubaya sa akin ang bagay na ito? Hindi, ako na mismo ang bahala. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Bago pa makapagsalita si Harrison ay dinagsa na siya ng kanyang mga kasama sa handaan. Ginoo. Timor. Ginoo. Timor. Dahil si Harrison ang pinakamakapangyarihang tao sa Jadeboro, magalang siyang binati ng lahat ng mataas na lipunan. Kung tutuusin, walang nang-ahas na bastyusan siya sa sarili niyang teritoryo. Lahat, tingnan kung sino ang mayroon tayo dito. Nang batiin ng lahat si Harrison, nakita ng matatalas na mata ni Margaret si Justin sa kanyang tabi. Siya yun. Nang makita niya si Justin, nagulat si Connor. Paano siya nakapasok dito? Hindi ba obvious? Napangisi si Margaret. Hindi ko alam kung paano nagawang sirain ng basurang iyon ang party. Marahil, ninakaw niya ang invitation card ng isang tao. Sa kanyang pananaw, walang karapatan si Justin na dumalo sa gayong kaganapan. Ang tanging paliwanag ay nagnakaw siya ng invitation card. Nay, hindi ganong klaseng tao si Justin, nakasimangot na putol ni Diana nang marinig ang mga akusasyon ni Margaret. Bagaman nabigo siya kay Justin, alam ni Diana na hindi siya dapat magnakaw. Paano mo nalaman na wala siya? Diana, hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tatawagan ko ba siya para tingnan kung nagnakaw siya? Nang magsalita siya, tumayo si Margaret at tinungo ang karamihan kung nasaan si Justin. Pagkatapos ay sumigaw siya, Justin. Napapaligiran ng grupo ng mga bisita, tumangala si Justin nang marinig niyang tinatawag ang kanyang pangalan. Nang makita niyang si Margaret at Diana iyon, lumapit siya sa kanila. Tatay, nanay, Diana. Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ako ang nanay mo, pang-iinis ni Margaret. Hindi niya kinilala si Justin bilang kanyang manugang. Sabihin mo sa akin, kaninong invitation card ang ninakaw mo para makapasok dito? Magnakaw. Kumunat ang noo ni Justin sa akusasyon. Hindi ako nagnakaw ng invitation card ng sinuman. Ako ang dakilang Ozere. Bakit kailangan kong gawin iyon? Bakit ayaw mong aminin? Nanunuya si Margaret habang naninindigan na ninakaw ni Justin ang isa. Humisi siya, kung hindi ka nagnakaw, paano ka nakapasok dito? Hindi ko kailangan ng isa na pumasok. Paliwanag ni Justin. Hindi mo kailangan ng isa. Pakiramdam ni Margaret ay parang narinig niya ang pinakadakilang biro kailanman. Justin, sinong niloloko mo? Alam mo ba kung magkano ang ibinebenta sa ngayon ng isang invitation card sa piging ng pamilya Blackwood? 1 milyon. Kahit na noon, mahirap pa rin makakuha ng isa. At gayon pa man, sasabihin mo sa akin na hindi mo kailangan ng isa. Sino ka sa tingin mo? Pinandilatan ni Margaret si Justin na parang magnanakaw. Diana, tingnan mo itong duwag. It's one thing kung wala siyang silbi, kundi ang magyabang at magsinungaling. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakikita mo sa basurahang ito. Ang katotohanan na ako si Justin de la Cruz ay sapat na. Nahaharap sa paulit-ulit na pangungutya ni Margaret, kitang-kita ni Justin ang pagkabalisa. Sino ang mangangahas na pigilan ako kung pipilitin kong pumasok? Halika na. Panahon na upang ihinto ang pagkilos na iyon. Walang paraan na makapasok ka sa pangunahing pasukan ng pamilyang Blackwood sa pamamagitan lamang ng pag-flash ng iyong pangalan ng mag-isa, panunuyan ni Margaret. Fine. Since you insist hindi mo kailangan ng invitation card, then tell me, paano ka nakapasok?
Don't tell me nakalusot ka sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader. Bagaman, hindi ito magiging isang sorpresa dahil ikaw lamang ang may kakayahang gumawa ng ganitong misdemeanor. Hindi man lang itinago ni Margaret ang kanyang paghamak kay Justin. Nang marinig ni Justin ang kanyang sinabi, walang humpay siyang sumagot, pumasok ako sa harap ng pintuan. How dare you walk through the front door? Humisi si Margaret bilang tugon. Tuloy pa lang sana siya, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na boses. WHO. Tinong ng ahas na pumasok dito. Siya na nga. Itinuro ni Margaret si Justin na may pang-aalipusta. Nakakahiya na may nagbayad ng pera para makabili ng invitation card para pumunta dito. At ngayon, ano itong naririnig ko tungkol sa isang taong palihim na pumasok? Itinuro ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng suit at leather shoes ang security guard. Guard, halika rito. Kunin mo ang lumalabag na ito at itapon mo siya. Kabanata 22. Ano? May sumingit. Biglang nakakuha ng atensyon ng lahat ang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nabalitaan lang nila ang tungkol sa mga walang hiyang bumili ng invitation card sa halagang 1,000,000 para lang makadalo sa event. Gayunpaman, hindi nila inasahan na may taong napakawalang hanggan na papasok. WHO. Sino ang nakapasok? Hayaan mo akong makita kung sino ang walang hiya. Biglang naging puntirya ng lahat si Justin. Nang marinig niya ang mga komento, dinagdagan ni Margaret ng panggatong ang apoy sa pamamagitan ng pagturo sa kanya sa halip. Siya ang sumilip. Itinuro si Justin, nakaramdam si Margaret ng kasiyahan sa sarili, na para bang natutuwa siya sa paglantad kay Justin. Ikaw ba ang sumilip? Malamig na tinitigan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Justin at nginisyan, na pag-isipan mong muli kung paano ko nakikita ang mundong ito. Sa lahat ng ito, ipinapalagay ko lang na ang pinakamasamang gagawin ng mga tao ay ang bumili ng invitation card para makapag-bash sila sa kaluwalhatian ng piging ng pamilya Blackwood. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ikaw ay mas walang kahihiyan kaysa sa maaari kong isipin. Nasaan ang seguridad? Halika dito kaagad. Kasabay ng kanyang pag-ungol, isang grupo ng mga security guard ang nagmamadaling lumapit. Para sa kanila, bawat panauhin sa piging ay isang mover at shaker ng Jadeboro. Sa makatuwid, alam nilang hindi nila kayang saktan ng sinuman. Ano iyon, Mr. Crane? Masungit na tanong ng security guard. Kinilala niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bilang si Victor Crane, chairman ng Crane Group. Sa net worth na 1 hanggang 200 milyon lamang, hindi siya itinuturing na napakayaman. O kung hindi, hindi siya uupo sa huling hanay sa tabi ng banyo. Gayunpaman, siya ay isang taong hindi kayang masaktan ng mga security guard. Itapon mo ang lalaking ito. Tinuro ni Victor si Justin. Natutulog ba kayong lahat sa trabaho? Paano mo pahihintulutan ang isang tao na makalusot sa piging ng pamilya Blackwood nang hindi mo nalalaman? Lahat kayo ay walang iba kundi basura. Ano ang silbi ng pagbabayad ng iyong sweldo? Ano? May sumingit. Nagtataka ang mga security guard kay Justin matapos marinig ang sinabi ni Victor. Ang pamilyang Blackwood ang pinakakilala sa Jadeboro. Kaya naman, walang paraan na may makalusot. Pwede ko bang malaman kung may invitation card ka? Hindi pa naglakas loob ang security guard na galitin si Justin. Kung tutuusin, alam nilang hindi nila kayang masaktan ang sinuman sa handaan. Hindi. Umiling si Justin. Kung ganoon, paano ka nakapasok? Malaking pagbabago ang ekspresyon ng guard nang mabalitaan niyang walang invitation card si Justin. Paano siya nakapasok na walang kasama? Ito ay isang pagpapabiya sa ating tungkulin. Sa harap ng pintuan. Mahinahong deklara ni Justin. Kalokohan. Nang matapos si Justin, tinuro siya ni Victor. Wala man lang siyang invitation card. Paano siya nakapasok sa main entrance? Sa tingin mo ba ang Blackwood residence ang tahanan mo? It's none of your business, bulyo ni Justin kay Victor, na tumanggi na ipaalam ang bagay na ito. Ikaw ba ang aso ng pamilya Blackwood na namamahala sa pagbabantay dito? Ano ang sinabi mo? Nagalit si Victor sa sinabi ni Justin. Seguridad. Ano pang hinihintay mo? Itapon ng hindi inanyayahang Ashley na ito ngayon din. Oo, Mr. Crane. Pinandilatan ng mga gwardya si Justin. Dahil wala kang invitation card, umalis ka na kaagad.
O kung hindi, kailangan naming ipakita sa iyo ang daan palabas. Ngayong alam na nilang walang invitation card si Justin, hindi na kailangang maging magiliw ang mga gwardya. Hindi sila nang ahas na mabalisa sa mga bisita ng pamilya Blackwood, ngunit hindi magiging isyo ang isang hindi inanyayahang panauhin tulad ni Justin. Oh, anong gagawin mo dyan? Humisi si Justin. Kung tumanggi kang umalis, wala kaming magagawa kundi paalisin ka. Nanunuya ang guard. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, pinalibutan ng ilang gwardya sa likuran niya si Justin na may mga batute sa kanilang mga kamay. Takupin mo siya. Sa kanyang pahiwatig, ang mga gwardya ay naghanda sa paghampas ng mga batuta. Gayunpaman, nagpanggap si Margaret na walang pakialam sa mga nangyayari. Kung tutuusin, nakangiti siya na parang inaabangan ang dramang magaganap. Biglang sumimangot si Diana, ako ang nagdala sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagkamuhi kay Justin, hindi niya magawang panoorin itong itinapon palabas ng Blackwood residence. Ito ay magiging isang lubos na kahihiyan. Ikaw. Sino ka? Ngumuso si Victor. May invitation card ka ba? Oo. Inilabas ni Diana ang kanyang invitation card. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, mabilis na pinutol ni Margaret ang kanilang relasyon. Huwag mo siyang pakinggan. Hindi namin siya pinapasok. Sa totoo lang, wala siyang kinalaman sa atin. Mom. Nina si Diana sa sagot ni Margaret. Diana, isa siyang walang kwentang duwag na wala man lang invitation card. Bakit may pakialam ka pa rin sa kanya? Panunuyan ni Margaret. Nararapat siyang itapon dahil sa paglusot dito. Habang nagsasalita siya, tumingin si Margaret sa mga security guard. Para saan ang spacing out mo? Paalisin mo na siya. Hindi mo magagawa iyon. Humakbang si Diana para pigilan ang mga gwardya. Diana, tumabi ka. Ano ang kinalaman niya sa iyo? Kilala mo ba siya? Mabilis na gumawa ng linya si Margaret sa pagitan ng relasyon ni Justin at Diana. Nang magkatuluyan na silang dalawa, biglang nagsalita si Justin na kanina patahimik. Diana, hindi mo ako kailangang protektahan sa ganitong paraan. Nandito man ang padre de pamilya ng Blackwood, hindi siya maglalakas loob na paalisin ako, lalo pa ang hamak na security guard. Justin, tumigil ka nga. Hanggang kailan mo gustong ipagpatuloy ang gawaing ito? Dahil sa tono ni Justin, nawala ng gana si Diana. Hindi ba niya alam kung gaano kahirap ang sitwasyon niya? Siya ay malapit ng ma-kick out, at gayon pa man, nagpapatuloy sa kanyang harapan. Talagang iniisip ba niya na siya ay isang malaking shot? Kung siya talaga, bakit wala siyang invitation card? The head of the Blackwood family. Hindi napigilan ni Victor na mapamura, you don't deserve to even see him. Sino ka sa tingin mo? Ikaw ay walang iba kundi isang hoodlum na walang invitation card. How dare you claim the head of the Blackwood family doesn't dare chase you out? Kung tutuusin, hindi naman kailangan na nandito siya. Ang mga security guard lang ay sapat na para paalisin ka. Maliwanag na biro sa kanila ang sinabi ni Justin. Nang matapos siyang magsalita, tumawa ang lahat. Obviously, feeling ng lahat na isa lang siyang clown. Ano pa ang hinihintay mo? Itapon mo siya ngayon din. Sa pahiwatig ni Victor, lumapit kay Justin ang mga security guard. Nang akmang susunggaban na siya ng mga ito, umalangaw-ngaw ang isang dumadagindong na boses. Tumigil ka. How dare you touch him? Sino ito? Bakit may ibang abala? As if by reflex, napatingin lahat sa direksyon ng boses. Nang makita nila kung sino iyon, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugod. Sa totoo lang, gulat na gulat sila na hindi man lang sila naglakas loob na huminga. Kabanata 23. Ginoong Seymour. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Jadeboro. Maliban sa pagiging pangalawa sa apat na kilalang pamilya, mataas ang posisyon ni Harrison sa parehong opisyal at underground na bilog ng Jadeboro. Maging ang pinuno ng pamilya ng Blackwood ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Dahil sa kanyang katayuan, natural na nabigyan siya ng upuan sa harapan ng Blackwood family banquet. Kaya naman, nagtaka ang lahat kung bakit niya isinasangkot ang kanyang sarili sa bagay na iyon. Ginoo. Seymour. Yumuko si Victor na para bang sunod-sunod na utusan. Magwala. Tinipa ni Harrison si Victor sa lupa. Gayunpaman, ang huli ay hindi man lang ng ahas na humagulgol bilang protesta. Ginoo. Seymour.
Nang makita ng mga security guard kung paano nagngangalit si Harrison, lahat ng mga ito ay naramdaman na ang kanilang mga tuhod ay bumagsak. Sa kabila ng pananakot kay Justin kanina gamit ang kanilang mga batuta, sila ngayon ay kumikilos na parang takot na maliliit na tuta. Lumuhod. Sa sandaling binaril sila ni Harrison ng isang masamang tingin, ang mga security guard ay lumuhod sa kanilang mga tuhod kasabay ng isang kalabog. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pagmasdan si Mr. De La Cruz? Binigyan ni Harrison ang mga gwardya ng nakamamatay na titig. Kung tutuusin, ang mga mata niya ay parang nasusuka. Mr. De La Cruz. Sino si Mr. De La Cruz? Nagpalitan ng tingin ang mga gwardya dahil hindi nila alam kung sino ang tinutukoy ni Harrison. Baliin ang isa sa kanilang mga paa at itapon ang mga ito. Paway ng kamay, pumakbang pasulong ang mga nasasakupan ni Harrison at hinugot ang mga kutsilyo sa kanilang baywang. Sa isang malakas na laslas, nabali nila ang mga binti ng iilang security guard. Ganyan kitikot si Harrison. Ang kailangan lang niyang gawin ay ipatawag ang mga paa ng isang tao para mabali, at mangyayari ito sa susunod na sandali. Kahit noon pa man, walang nang ahas na magbitaw ng isang salita ng pagtutol. Parg. Sa kabila ng masakit na mga hiyawan na umaalingaw-ngaw sa looban, walang nang ahas na makialam. Kung tutuusin, ang pagdikit ng kanilang ilong sa negosyo ni Harrison ay kasing ganda ng panliligaw kay kamatayan mismo. Ginoo. De La Cruz, okay ka lang ba? Nakabitin ang kanyang ulo, sinulyapan ni Harrison ang isang nakakatakot na sulyap kay Justin. Kung galit si Ozure, dadaloy ang dugo. Sa oras na iyon, natatakot ako kahit ako ay hindi makatakas sa aking pagkamatay. Mr. De La Cruz. Siya si Mr. De La Cruz. Nang makabawi ang lahat, napagtanto nilang ang binata na pinaghihinalaan nilang palusot ay ang Mr. De La Cruz, magalang na tinutukoy ni Harrison. Sa susunod na sandali, ang lahat ay huminga. Maging ang walang awa na si Mr. Seymour ay kailangang bumati sa binata ng may paggalang. Kung ganoon, gaano kahalaga ang binatang ito? Ayos lang ako, simpleng sagot ni Justin. Pagkatapos noon ay bumaling siya kay Victor. Gusto mo pa ba akong paalisin? Hindi. How dare I? Nanlambot ang mga tuhod ni Victor sa mga titig ni Justin. Ginoo. De La Cruz, siya ba ang nag-utos na itapon ka? Tinitigan ni Harrison ng mga punyal si Victor. Mga lalaki, baliin ang kanyang mga binti at pakainin siya sa mga isda sa Golden River. Oo, Mr. Seymour. Sa kanyang mga utos, higit sa 10 subordinate ang pinatay si Victor sa lupa. Sa sumunod na sandali, nabali ang magkabilang paa niya sa malakas na kaluskos. Ang tunog ng bali ng buto ay nagpaganyak sa lahat ng naruroon. Samantalang si Margaret naman, laking gulat niya kaya napakunot noo ang talukap ng mata habang napapaatres sa takot. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganoong kahindek-hindek na tanawin. Paano nila mabali ang kanyang mga binti ng ganoon lang? Sino ito? Bakit siya ganyan? Magkomento na sana siya kung gaano ito kalupit nang magtama ang mga mata niya sa nakakatakot na titig ni Harrison. Sa susunod na sandali, pinipigilan niya ang kanyang dila sa takot. Hindi mo ba kilala kung sino si Mr. Seymour? Bulong ni Connor sa tenga niya. Siya ang pinakamalupit na tao sa Jadeboro at may malaking impluensya sa parehong opisyal at underground na mga bilog. Walang sino man sa lungsod ang nang-ahas na bastyusan siya. Maging ang 4 na kilalang pamilya ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Narinig ko na nakapatay siya ng hindi bababa sa ilang daang lalaki kung hindi libo-libo sa nakalipas na ilang taon. Ganoon siya kalakas. Natakot si Margaret matapos marinig ang paliwanag ni Connor. Kung ganoon, hindi ba't mas makapangyarihan siya kaysa kay Mr. Crane? Si Mr. Crane ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Victor, na inutusan ni Harrison na baliin ang kanyang mga binti. Ginoo. Crane. Tagot ni Connor na may mapang-asar na ekspresyon. Kung ikukumpara kay Mr. Seymour, si Mr. Crane ay walang iba kundi isang insekto. Dahil sa kung gaano siya kalakas, bakit ang bait-bait niya kay Justin, bago pa matapos si Margaret, naputol ang pag-iyak niya. Ang tanging nakita niya ay si Victor na lumuhad sa kanyang mga tuhod na may kabog at nagpatira pa sa harap ni Harrison. Ginoo. Seymour, nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ang pagiging bulag ko. Isipin mo na lang akong peste at maawa ka. Ay drag mo siya. Hindi man lang naabala si Harrison.
Walang makakaalis sa pananakit kay Azure. Ang pagbali ng paa at pagpapakain sa kanya sa mga isda sa Golden River ay nakakapagpaliban na sa kanya. Nang hilahin ng mga lalaki si Victor palabas ng pinto, may bahid ng dugo at ihi ang dinadaanan nilang daan. Sa sobrang takot ni Victor ay naiihi siya sa kanyang pantalon. Sa sandaling iyon, hindi naiwasang magtanong ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Harrison, Mr. Timor, ngayon ang birthday dinner ni Mr. Blackwood. Tingin mo ba hindi nararapat na gawin ito? Sa sandaling magsalita siya, nakilala siya ng lahat. Ito ay si William Wallace, itinalagang tagapagmana ng pamilyang Wallace na isa sa 4 na kilalang pamilya. Sa ilang taon, siya ay inaasahang papalit bilang pinuno ng pamilya Wallace. Bagamat hindi siya kasing lakas ni Harrison, hindi gaanong malaki ang agwat sa pagitan nila. Kahit na sa mga tuntunin ng pag-upo, siya ay itinalaga sa isang front row na upuan kasama si Harrison. Bakit hindi nararapat? Napangisi si Harrison habang hindi nabigla sa komento. Kung sino man ang maglakas loob na magkaroon ng problema dito ay kailangang harapin ako, at kasama na doon ang matandang lalaki ng pamilya Blackwood. Kung magprotesta ang matandang fogey ng pamilya Blackwood, mababali ko rin ang mga paa niya. Sa presensya ni Azure, maging ang hari ng digmaan, si Zachary, ay kailangang itago ang kanyang mga opinyon sa kanyang sarili. Ginoo. Timor, ikaw. Nang marinig niya ang mga salita ni Harrison, isang mapanlinlang na kislap ang sumilay sa mata ni William. Gayunpaman, sa halip ay mabilis niya itong itinago. Tutal, wala sila sa Wallace residence. Hindi alintana kung gaano kawalang galang ang pag-uugali ni Harrison, nasa pamilya ng Blackwood ang pananagutan sa kanya. Gaano man kalakas si Harrison, nahuhuli pa rin ang kanyang impluwensya kumpara sa pamilyang Blackwood. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Blackwood ang pinakakilala sa Jadeboro. Biglang may sumulpat na grupo ng mga lalaki sa living hall. Sa gitna ng grupong iyon ay ang pinuno ng pamilyang Blackwood, si Anderson Blackwood. Pinutol niya ang isang makapangyarihang figure na nakasuot ng kulay abong damit. Sa kabila ng isang ulo na puno ng puting buhok, naglabas pa rin siya ng nakakatakot na aura. Ginoo. Nandito na si Blackwood. Nang may sumigaw, nalipat ang atensyon ng lahat mula kay Harrison patungo kay Anderson, nakararating lang sa sala. Sabay bulong ni Harrison kay Justin, Mr. De La Cruz, ito ang lumang fogey ng Blackwood family. Kung noon pa man, malamang na matatakot siya sa pamilya ng Blackwood. Ngunit kasama si Justin sa paligid, hindi siya natatakot sa anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, sila ay walang iba kundi mga insekto. Kabanata 24 na nagsimula ang banquet. Ginoo. Itim na kahoy. Ginoo. Itim na kahoy. Sa sandaling lumitaw si Anderson, ang lahat ay nagsisiksikan upang i-ingratiate ang kanilang sarili sa kanya. Marami sa kanila ang nagsisiksikan sa isang lugar para lang mapalapit kay Anderson. Manamham. Bahagyang tumango si Anderson. Tinenyasan niya ang lahat na tumira. Pagkatapos noon, ang ginawa niya ay kumaway pabalik sa kanila nang walang sabi-sabi. Sa susunod na sandali, ang lahat ay tumugon sa pamamagitan ng pag-address. Iyon ay isang pagpapakita kung gaano kalakas ang pamilya Blackwood. Lahat, ang handaan ngayon ay ang pagdiriwang ng aking ika-7 kaarawan. Ikinararangal kong narito kayong lahat para biyayaan ang okasyong ito. Matapos tumahimik, nagsalita si Anderson sa napakabait na paraan. Gayunpaman, marami pa rin ang umaakit sa kanya sa paraang mapang-akit. Hindi talaga. Kami ang nakadarama ng karangalan na makadalo sa gayong napakahalagang kaganapan. Eksakto. Hindi lahat ay nakakakuha ng karangalan na dumalo sa iyong piging sa kaarawan. Ginoo. Blackwood, alam mo bang ang isang invitation card sa kaganapang ito ay ibinebenta sa halagang 1,000,000? Kahit noon pa man, marami pa rin ang humihiling nito. Habang patuloy na niloloko ng grupo si Anderson, hinayaan niya ang kanyang sarili na magpakasawa sa kanilang mga salita. Siya ay, pagkatapos ng lahat, tao. Ano man ang kanyang edad, nasiyahan pa rin siya sa pakiramdam ng pagiging ingratiated. Lahat, mangyaring umupo. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang mga kamay, lahat ay pamwesto. Kasabay nito, ang mga naghanda ng mga regalo ay nagsimulang ibigay ang mga ito ng paisa-isa. Ang pamilya Wallace ng Jadeboro ay nagtatanghal ng isang gintong estatwa na nagkakahalaga ng 3,000,000.
Ang pamilya Leroy ng Jadeboro ay nagpapakita ng isang pagpipinta na nagkakahalaga ng 2 milyon. Ang pamilyang Haller ng Jadeboro ay nagtatanghal ng isang hiyas na nagkakahalaga ng 2 milyon. 3 sa 4 na kilalang pamilya ng Jadeboro ang nagbigay ng mga regalong milyon-milyong halaga. Para naman sa iba pang mga panauhin, nagbigay din sila ng pare-parehong mamahaling mga regalo na nagkakahalaga ng 1 milyon o hindi bababa sa 880,000. Sa katunayan, wala sa mga regalo ang nagkakahalaga ng mas mababa sa 880,000. Iyon ang threshold na kailangang matugunan ng lahat. Maging si Harrison ay naghanda ng isang regalo na nagkakahalaga ng milyon-milyong pagdating niya. Gayunpaman, matapos marinig na nagalit ang pamilya Blackwood kay Justin, ipinadala niya ang kanyang regalo pabalik sa bahay. Walang saysay na bigyan sila ng regalo. Matapos masaktan si Ozure, maaaring hindi na makaligtas ang pamilya Blackwood sa gabi. Ginoo De La Cruz, gusto mo bang utusan ko si Mr. Blackwood na lumuhad sa harap mo at humingi ng tawad? Tinulyapan ni Harrison si Justin. Sa kanyang pananaw, iyon ang kailangang gawin. Paano kung ang pamilyang Blackwood ang pinakakilalang pamilya sa Jadeboro? Kung ikukumpara kay Ozure, wala sila. Hindi. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Kakasimula pa lang ng handaan. Kaya, ano ang pagmamadali? Kung ganoon, maupo na ba tayo? Ang upuan ni Harrison ay nasa unang hanay. Para naman kay Margaret, ang lugar kung saan sila nakatayo ay nasa pinakamalayo at hindi kapansin-pansing sulok ng silid. Sa totoo lang, nasa tabi lang ito ng inidoro. Halatang ayaw ni Justin na magtagal pa ng 1 segundo, huwag na lang maupo doon. Manamham. Tumanggaw si Justin bago tumungo sa unang hanay. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kanyang silhouette, hindi napigilan ni Diana ang pagkagat sa kanyang labi. Justin, si Mr. Seymour ba ang big shot na kilala mo at umaasa? Sa totoo lang, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ni Harrison at ng pamilyang Blackwood sa mga tuntunin ng kanilang katayuan. Ang tulong lamang ni Harrison ay hindi sapat upang mailigtas pa rin ang pamilya Smith. Maswerte talaga si Justin na na-ingratiated ang sarili niya kay Mr. Seymour. Habang pinagmamasdan si Justin mula sa likuran, hindi napigilan ni Connor na ibuka ang kanyang mga labi. Sa proteksyon ni G. Timor sa Jadeboro, wala nang dapat ikatakot ang isa. Bullshit. Napaluwa si Margaret sa pag-iisip na may mapang-asar na ekspresyon. So what if kilala niya si Mr. Seymour? Hindi ba't siya ay walang iba kundi isang Alipierce pa rin? Siya ay isinilang na isang alipin at hinding-hindi hihigit pa rito sa buong buhay niya. Hindi napigilan ni Margaret ang pagkadismaya nang makita niya kung gaano kahanga-hanga si Justin ngayon. 3 taon na ang nakalipas, si Justin ay isa lamang duwag na basura. Kaya, ano ang dahilan kung bakit siya karapat-dapat na bigyang kasiyahan ang kanyang sarili kay Mr. Seymour makalipas ang 3 taon? Halika, hindi totoo iyan, pakli ni Connor. Sa katunayan, si Mr. Seymour ay tila gumagalang sa kanya at tinawag pa siya bilang Mr. De La Cruz. Kaya naman, paano siya magiging alipin ni Mr. Seymour? Wala kang alam. Napangisi si Margaret. Sino ang nakakaalam? Marahil, si Mr. Seymour ay nagpapanggap lamang na magalang. Paano kung may kilala pang mas makapangyarihan si Justin? Hindi pa ba siya kulang-kulang? Bahala na kung sino ang amo niya. Matigas ang tingin niya kay Justin. Sa makatuwid, palagi siyang magiging duwag na basura na walang magagawa kundi maging isang Alipierce. Nang libakin ni Margaret si Justin sa likuran niya, dumating si Justin sa unang hanay kasama si Harrison. Higit pa rito, ibinaba ni Harrison ang kanyang sarili upang ipakita kay Justin sa kanyang upuan. Ginoo De La Cruz, pagkatapos mo. Tumanggaw si Justin bago umupo. Gayunpaman, sa sandaling siya ay umupo, may sumigaw sa mesa, "Sino ka? Sinong nagpaupo sa'yo dito?" Ang lalaking nagsalita ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng matulis na itim na suit. Siya ang pinuno ng pamilyang Haller, isa sa 4 na kilalang pamilya ng Jadeboro. Sa mga tuntunin ng katayuan, siya ay mas mataas kaysa kay Harrison. Para sa kanilang mga upuan, tanging ang nangungunang 10 numero ng Jadeboro ang kwalipikadong mapunta doon. At ngayon, nakaupo na ang isang tao na hindi pa niya nakikita. Dinala ko siya dito. So, what about it?
Nang makita niya kung gaano kisenggit ang lalaki, napangiti si Harrison na may madilim na ekspresyon, Mr. Haller, may problema ka ba? Ikaw. Ang pinuno ng pamilya Haller, si James Haller, ay nanunuya sa sagot ni Harrison. Sino ka sa tingin mo, Harrison? Ang bawat tao ay magalang lamang sa iyo, at gayon paman, hinahayaan mo ito sa iyong ulo. Sa tingin mo ba ay malaya kang paupuin ang halos kahit sino rito? Nagdulot ng kaguluhan sa bulwagan ang sinabi ni James. Sa sandaling makita ng lahat na hinahamon ni James si Harrison, bumalot sa silid ang katahimikan. Ang lahat ay naghihintay sa pag-aasam ng higit pang drama. Pagkatapos ng lahat, alam nila ang masamang dugo sa pagitan ni Harrison at ng pamilyang Haller na nagsimula ilang taon na ang nakalilipas. Kaya lang, walang inaasahan na gagawing mahirap ni James si Harrison sa birthday dinner ni Anderson. Ginoo. Haller. Mas mabuting huwag kang gumawa ng anumang gulo ngayon. Or else, you might not even know what hit you, pang-iinis ni Harrison nang hindi man lang niya nakitang banta si James. Sa normal na panahon, hindi siya natatakot sa pamilya Haller. Ngunit sa tabi niya si Ozure, mas lumakas ang loob niya. Ang pamilyang Haller ay dapat na mas nakakaalam kaysa kumilos ng walang pakundangan sa harap ni Ozure. E ano ngayon? Maglakas loob ka bang pagdikitin ako ng daliri? Isang mapang-asar ng ngiti ang pinakawalan ni James. Harrison, hayaan mong babalaan kita na, hindi katulad ng iba, hindi ako natatakot sa iyo. Sigurado akong wala kang lakas ng loob na atakihin ako dito at bastyusan ang pamilya ng Blackwood. Hinahamon mo ba ako? Itinaas ni Harrison ang kanyang kamay at sasampalin na sana si James sa kanyang mukha nang hamarang si Justin, tama na, itigil mo na ang pakikipagtalo. Huminto si Harrison nang marinig niya si Justin. Sabay-sabay na binawi ang kanyang kamay, magalang niyang tinanggap, oo, Mr. De La Cruz. Sa sandaling iyon, lahat ng naruroon ay namangha sa nangyari. Napatingin si Justin sa direksyon ni James. Bawal ba akong umupo dito? Kabanata 25. Ano sa tingin mo? Tinaman siya ng malamig na tingin ni James. Sa tingin mo ba kahit sino lang ang pwedeng umupo dito? O, kung ganoon, paano magiging kwalipikado ang isang tao? Malinaw na tanong ni Justin. Paano? Humisi si James bilang tugon, I'll be frank with you. Kailangang magkaroon ng hindi bababa sa 2 bilyong asset ang isa bago payagan ang isa na maupo rito. Meron ka ba niyan? Hindi ka man lang mukhang may 100 milyon. Nakangiting tumingin si James kay Justin. Napag-alaman niyang walang ang 200,000 si Justin, lalo pang 2 bilyon. Paano magiging karapat-dapat ang isang hoodlum na maupo sa kapareho kong mesa? Ito ay lubos na nakakadiri. Oh, tinasabi mo bang makakaupo ako rito kung mayroon akong 2 bilyon? Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Justin. Walang halaga sa kanya ang 2 bilyon. Kung tutuusin, kaya niyang kunin ang buong ari-arian ng pamilya Blackwood sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng salita. Ha? 2 bilyon. Isang mapang-asar na ngiti ang pinakawalan ni James. Anak, alam mo ba kung ano ang hitsura ng 2 bilyon? Sigurado ako na hindi ka pa nakakita ng ganoon kalaking pera sa buong buhay mo. Sa tingin mo kaya mo akong maupo kahit 2 bilyon ka? Alam mo ba ang kahalagahan ng iyong upuan? Ito ang pinakamahalaga sa unang hilera. Kahit na mayroon kang 5 bilyon, hindi ka kwalipikadong umupo sa akin. Umupo si James sa 4 na mesa. Ito ang pinakakilalang posisyon sa buong piging. Tanging ang mga pinuno ng 4 na kilalang pamilya ng Jadeboro at Harrison, ang pinakamalupit na tao sa Jadeboro, ang karapat-dapat na maupo doon. Walang ibang kwalipikado, gaano man sila kayaman. Ganyan kaprestihiyoso ang upuan. Kahit mayaman pero walang posisyon, hindi pa rin papayag ang umupo doon. Hindi naman kalakihan ng 5 bilyon. Paano kung 10 bilyon? Nakatitig ng mahinahon kay James, iginiit ni Justin, kung hindi sapat ang 10 bilyon, paano kung 20 bilyon? 20 bilyon. Hindi napigilan ng lahat ang tumawa nang mapagtanto nila na si Justin ay walang iba kundi isang tulala. Maging ang pamilyang Blackwood, na pinakakilala sa Jadeboro, ay walang ganoong uri ng pera, lalo pa si Justin. Ang 20 bilyon ay napakaraming pera na hindi maaaring tapusin ng isa ang paggastos nito sa loob ng 200 taon kung ang isa ay gugugol ng 100 milyon sa isang taon.
Sa 20 bilyon, ang isa ay madaling maging pinakamayamang tao sa Jadeboro. Harrison, saan mo nahanap ang dumpstick na ito? Humisi si James habang nakatingin sa direksyon ni Harrison. Harrison, anong ginagawa mo? Nahulog ka na ba hanggang sa hayaan mong umupo sa iyong upuan ng ilang tanga na nagtatanggal ng bibig? Bilang pinakamalupit na tao ng Jadeboro, ikaw ay walang iba kundi isang kahihiyan. Lahat ng naruroon ay hindi maiwasang mapangiti sa sinabi ni James. Taglit lang, inakala nilang importante siya sa Yaleview. Pero ngayon, halata sa kanila na isa lang siyang motor-mouth buffoon. Upang ipagmalaki ang tungkol sa pagkakaroon ng 20 bilyon, tila handa si Justin na sabihin ang tungkol sa kahit ano. Ginoo. Holler, pakibantayan ang iyong bibig. O kung hindi, sisirain ko ito. Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Harrison. Bilang dating miyembro ng Fang Dragon Guards, ang huling bagay na maaari niyang tiisin ay ang panlilibak kay Ozure. Kung sino man ang gumawa nito ay papatayin, at iyon ang credo ng Fang Dragon Guards. Anong mali? Galit ka ba dahil nahihiya ka? Inisya ni James si Harrison. Harrison, tanggalin mo yung katangahan mo. At least, kumuha ng mas convincing na artista sa susunod. 20 bilyon. Bakit hindi mo siya tanungin kung mayroon man siyang 200? Sa tingin mo ba wala akong 20 bilyon? Binigyan ni Justin si James ng walang emosyong titig. Ikaw. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa 20 bilyon. Kung maipapakita mo sa akin ang 200 milyon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Holler. Panunuyan ni James na may hamak na ekspresyon. Sa tingin ba ni Harrison ay mapanlin lang ako gaya niya? At kaya niya akong manipulahin sa tulong ng isang tanga? Dahil hindi gaanong mahalaga ang pamilya Holler, hindi ako interesado sa kung ano ang mayroon ka. Pangungulit ni Justin. Sa mata ng iba, ang pamilya Holler ay may malaking kayamanan at impluwensya bilang isa sa 4 na kilalang pamilya ng Jadeboro. Ang kanilang posisyon ay isa kung saan ang iba ay umaasa lamang na makamit sa kanilang mga pangarap. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Justin, ang pamilya Holler ay hindi naiiba sa mga insekto. Ayaw niya kahit iharap sa kanya. Sige, ituloy mo yang gawa mo. Humisi si James habang binibigyan niya ng mapang-asar na tingin si Justin. Brat, sabik akong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin dito. Magpakita ka sa akin ng 20 bilyon ngayon o mawala ka lang. Ang isang walang katulad mo ay hindi karapat-dapat sa upuang ito. Sa sandaling iyon, wala nang pasensya si James na ipagpatuloy ang drama. Kung tutuusin, ang tunay niyang layunin ay ipahiya si Harrison. Kung tungkol kay Justin, wala siyang pakialam sa kanya. Mga lalaki, itapon ang batang ito dito. Kautos ni James, isang grupo ng mga security guard ang lumapit sa kanila. Sa sandaling dumating sila, si Harrison ay umungal, pinapangahas kitang gawin ito. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Sa isang panig ay ang pinuno ng kilalang pamilyang Holler, habang sa kabilang banda ay ang pinakawalang awa na tao ni Jadeboro. Hindi kayang sakta ng mga gwardya ang alinman sa kanila. Ginoo. De la Cruz, gusto mo bang alisin ko siya? Nang makita ni Harrison kung paano patuloy na pinukaw ni James si Justin, hindi na niya ito matitiis. Anong lakas ng loob na kutsain ng clown na ito ang makapangyarihang Ozure, na tinalo ang lahat ng mga kaaway ng bansa. Hindi, siya ay walang iba kundi isang tanga. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Sino ang tinatawag mong tanga? Dahil sa galit sa sinabi ni Justin, hinampes ni James ang mesa at tumalsik sa kanyang mga paa. Tinuro niya ang daliri niya sa mga security guard. Hindi mo ba narinig ang utos ko? Tingi ka ba? Alisin mo ang batang ito dito. Itapon mo ako. Nang makita niyang galit na galit si James, nakangiting sumagot si Justin, anong karapatan mo? Ito ang Blackwood Residence, hindi ang Holler Residence. Natatakot ako na wala kang autoridad na paalisin ako. Pinalik ni Justin ang sinabi ni James sa kanya, dahilan para mag-apoy sa galit ang huli. Sisigot pa lang sana siya, isang boses ng matanda ang umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. Oh, kung hindi siya qualified, paano ako? Sa sandaling magsalita ang boses, isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal ang lumapit kay Justin gamit ang kanyang tungkod.